Welcome to Job Well Done! Hi guys, I'm Jonathan. My name is Mama Wodi. I'm Bella Bella. Ayan, so welcome po ha. Nakakamiss naman itong araw na ito. Alam mo, I'm always looking forward for Friday, kaya lang nung nakaraan talagang sobrang busy rin natin. Hindi, tsaka yung prior commitment kasi. Ay, alam mo yan. Kaya pasensya na po sa inyo sa mga na-miss din kami, na-miss din po namin kayo. Alam mo, totoo yan. Nasa ko, Mark Tupas. Ang dami nagtatanong. Oo, hindi kayo live ngayon eh. Nandito ako, hindi kami live. Oo, alam mo yung iba, hindi man sila nakakapanood ng live natin, pero yung after nila sa trabaho, bumabalik sila. Kaya nakakatawa talaga. Ang unang plan nga natin is mag-record lang eh. I know. Wala talaga sa original plan natin na yung mag-live talaga ng mag-live. Pero nakita natin yung magandang feedback ng mga tao. Kaya sinisika po namin na mag-live talaga every Friday. Binibigyan talaga namin ng time and effort. Tsaka pansin nyo, compare sa compare sa Pilipinas na mga vlogger at tsaka tayo dito na sa Canada, talagang you really have to balance your time. Kasi tayo may mga full-time jobs tayo eh. Sa Pilipinas, magre-resign ka at gagawin mo tong talagang trabaho. Talagang kikita ka. Pero kami po talaga in the name of public service, kami po ay naandito para magpasaya din at maiba ang mga Fridays nyo naman. Yung katawan lupa namin minsan sumusuko rin eh. Oo. Minsan sabi ko, oh my God, ano bang nangyayari? Pero sabi ko nga, nag-uumpisa pa lang naman kami. Kaya sabi ko, salamat po talaga sa inyo na nagtitiwala sa aming tatlo at sa aming grupo na always nandyan sa Job Well Done. Iyak na yan, nakaka-touch talaga yan. Alam mo si Gcasa, nag-send sa atin ng, nakita mo yung TikTok niya? Nag-print siya ng bagong mga t-shirts natin. Ng malaking logo ng Job Well Done. Pwede nating isuot yun sa June 1. Ay, yes. Sa ating hosting sa Mabuhay Park. Mabuhay Park, tama. Oo. I'm excited din ako doon sa Mabuhay Park na yan. Kasi para ma-recognize tayo na tayo mag-host at mag-open nung Oo. Tsaka naghahanap din sila ng naghahanap din sila ng mga artists. At saka sellers, yung business. Na gustong mag-perform. Ay, may nagano ng star para may gustong gawin na dance. Ay, sino ito? Ano to? Dance step na ba? Teka muna, may Gautelia po. Sabi ko, ano ba yung mapupurnado yung TikTok natin mamaya? Ano ba, Mamshi? I know. Best in long gout ka na naman ngayon. Oo nga. Ayan. Welcome to our 14,000 viewers. Ayan. Yes. Salamat po sa pagtutok. Ano mo, ang daming excited dito sa atin sa ating magiging topic for today. Ano ba yung sinong naka-live? Sinong maingay? Ayan. Siyempre ako. Si Mamo pala yung ano ba naman? Diyos ko naman sino kasi. Sino ba mga tanda rito? Hello? Napagod ako ngayon. Nag-babysit ako. Ang gusto ng mga bagets, outdoors. Kung kailan pa ako nag-52, tsaka pa talaga tsaka ka pa naghahabol ng mga bata. Diyos ko, tutrulili. Hapong-hapong matanda. Ay, pero nakaka-excite summer na. Ay. Sana naman si Haring Araw ay mag-stay na at si Elsa ay umalis na muna kahit papaano. Nako, you can never be sure. Oo nga. Hindi pa nga ako nakakapagpalit ng gulong eh. Baka kasi alam mo naman. Last week nga, di ba? Wala tayo, tapos may commitment ako sa Jasper. Napunta kami ng Jasper. Ay, pagbalik namin dito ng Friday or Saturday, Friday, mas malamig. Talaga ba? Mas malamig si Edmonton. Sabi na, ba't gano'n? Sa Jasper, maaraw. Pag sa bundok ka, maaraw. Pagdating dito sa Edmonton, napakalamig. Wow. Oo diba nung last week? Kumusta ang Jasper? Ay, napakaganda. Kasi wala pa masyadong tao eh. Pero pagdating namin doon, may tatlong bus na puno-puno na turista. Yes. Chinese. Mag-uumpisa na yan. Oo. Nabalitaan na nila, uy, bukas na ulit. Tara, let's go. Yeah, punong-puno na naman ng tao. Ayun. Alam mo, anuhin muna natin yung mga sponsors natin. Pasensya na po sa mga aming naging sponsor at nag-absent po kami ng isang Friday. Pero ngayon, let's start our thank you and i-promote natin ating mga sponsors sa pangunguna po ng Production 805 Production ni Oliver De La Paz and Tina De La Paz. Yes. Sila po ay ang mga producers na mga shows dito. And ang kanila pong ipoproduce ngayon ay si Luke Mijares, Soulful Summer, Canada Bar 2. Sige, Bel. Sa Palabok House po ito, $70 ang ticket, including buffet. So if you guys would like to watch, just PM me, Mamu, and Tina or Oliver.
And yes, open din po siya sa sponsorship. So kung interested po kayo, just text us or call us. Thank you so much. $70 all you can eat buffet. Ayan. Yes, bonggang-bongga to. Idala niyo yung mga jowa nyo. Alam mo yan. Truly. So once again, thank you so much sa ating 805 production. Thank you so much. Thank you. And for the next sponsor is Philcan Flight Ventures. Parang random siya, no? Oo, okay lang yan. Okay lang yan. Oo. So ang ating Philcan Flight Ventures ay sila po yung mga bubuk ng mga flight natin sa inyong mga kabubuk ko lang. Talaga? Bubuk ako. Saan ka pupunta? Hindi, sa akin, sa kapatid ko. Ay, papunta dito? Ay, hindi pala. Sinisikreto. Sa akin pala. Krompaling kita. Krompaling kita ng... Ito ay Kumusta naman ang experience mo sa pagbubuk mo using Philcan? Napakabilis. Sobra. Highly recommended si Ate Annie at sa kanyang kapartner na si Catherine. Very accommodating sila. Isang tawag lang, guys. Sagot ka agad. And book ka agad. Tsaka very affordable, Compare. Kanin sa'yo? Sa akin, umabot lang ng 2,000. Saan yan? Pa-Pilipinas? Yes. Oh, ito, right. Are you going to the Philippines? No, but I'm gonna buy some hopya somewhere. Ay, tara. Yung hopya mo pagdating dito, piyaya. Ayun. Pero highly recommended sila Ate Annie. Yan, sa Flight Ventures. So once again, please support Philcan Flight Ventures by Catherine Badoza. Yes. Please contact the numbers on our screen. It's 780-716-6410. Thank you so much. All right, for the next sponsor. Ayan, ang ating Easy Drive sponsor, owned by Emilio and Patricia. So this business is providing a financial support for those people who are interested to buy luxurious cars, luxurious or mga RVs, mga RV, mga leisure cars, or even regular cars that you wanted. They have everything naman. Sa tingin mo ay kailangan mo na magpalit ng sasakyan at matagal-tagal ka na rin ng babayad or bayad na. Gusto mo nang i-dispose yung mga luma mong sasakyan. Alam mo, ang Easy Drive ay makakatulong sa atin para ma-achieve yung ating bagong hinahangad na sasakyan. Yes. And don't worry guys, trilingual sila. They can speak English, Spanish, and of course our own language, Tagalog. Yes. And also, they can also yung accommodate yung mga non-resident, yung mga yung students and also mga TFW, pwede kumuha ng sasakyan sa kanila. Yes. Tutulungan nila kayo. So, don't hesitate to contact them. And they have office in Sherwood Park, guys. So, kung gusto nyo bisitahin, pwede rin. Alright. So, once again, please support and visit their page on Facebook, Easy Drive Financial. Yes. Thank you so much. Alright. For the next, our major sponsor is UMAC Express Cargo. UMAC padala. Mamo, go ahead. UMAC po, kaya Homer Leasing po, sigurado, secured ang box nyo, makakarating on time. So UMAC po, 35 years of service. Medyo malayo, so hindi ko siya masyado makita dahil ang kailangan ko ay antipara. Pasensya na po. So once again, yung UMAC po ay sila po yung ang service po nila ay yung magpadala ng mga boxes natin, like balikbayan boxes. If you're going to the Philippines at gusto mong dalhin lahat ng gusto mong dalhin, i-advance nyo na po yan. I-empake nyo na po lahat ng gusto mong impake at ipadala na po sa UMAC Cargo Express. At ang kinaganda nito, may sarili silang warehouse. Yes, yun ang advantage. That's what makes them different from the others. Yes, if you want to send 2 boxes, you have extra half box for free. Yes. Ayan naman, ang nilalagay ko sa half box na yan is yung mga chemicals na hindi pwedeng ihalo dun sa mga boxes para dun lang sila. Yung mga liquid, no? Oo, kasi ang hirap talaga yung mga liquids na yan eh. Minsan talagang pag nabuksan, sayang naman yung ginayak natin na kahon. So, malaking tulong po yan kung gusto nyo po magpadala. Talagang yung space na kailangan for the half box, talagang malaking tulong po yan. Tama. Thank you, UMAC, once so, again. So, contact UMAC Express Cargo by Kuya Homer Leasing. Thank you. And for our next sponsor, once again, ang I Am Worldwide by Edna Negrido. Ito, bongga to. Ito, ano nga ba uli yung barley? Yung barley is nakakatulong po sa ating health and well-being po yan. So ito ay parang supplement, health supplement natin. Nakakatulong din sa kaluluwa mo. Oo, sa kaluluwa, para luminis din eh. Ang dumi-dumi mo na. So kailangan mo ng barley.
Pero natikman nyo na ba? Ay, oo. Ano siya? Lasang Grass talaga siya. Wheat talaga. Oo, lasang grass siya. Masarap naman siya. Pero parang uminom ka ng tea. Yes. Yun yung parang lang siyang tea na powder na pag ininom mo, somehow kung medyo talagang purong-puro yan. Tama. Oo, iba din naman talaga ang epekto sa'yo. Alam mo yung unang inom ko niya ng barley, parang nagtumayo yung mga balahibo ko. Kasi nanibago yung sistema ko eh. Kumbaga parang biglang uminit or something like that. Ganoon man tayo, di ba? Pag nanibago yung katawan mo at uminom ka ng something, ganun yung nagiging effect sa ating katawan. So, ganun yung naramdaman ko nung uminom ako ng barley. Ayun. So, Ako naman nung unang nakilala ko si Barney. Ay, talaga ba? Kulay purple pa siya dati talaga. Napagkamala kaming twins. Aya. Ayun, once again, Egna Negrido for I Am Thank you, Barley ate. Distributor. Ayan, supportahan po natin ang Legit mga distributor, yes. ating local businesses. Ayan. Okay, and Next next natin is si Balloon Kingdom ba ito? Hindi. Sino na? Ay, ating mga gifts. Okay. Behind the bar. Behind the bar, maraming Oo, salamat. soon. Yung logo po, next week magkakalogo na kayo. Ayan, For Behind the Bar by Johnny. Oo. Yes. So ito po ating mga gift sponsor, ang Gcasa International. Tuloy pa ba yung kanilang promo for the Mother's Day? Yes, of Ayun. course. So next week na ba natin ipapadala yan? Yes, next week na yan. At saka may mga pasabog sila. Ang Gcasa, ha? Ayan. Ay. So kung kayo po itutok ngayon, pakishare lang po itong aming live at mamimili po kami sa mga mothers na mag-share ngayon Yes. ng aming live. At kung kayo po ang mapili namin, next week po i-announce po namin kung sino po ang Yes. nanalo ng libreng pa-dinner. Dito, Ayan. dito sa Canada at also in the In the Philippines. Philippines. Ayan. So yung mga nanonood sa amin sa Pilipinas, kahit na replay, i-share nyo pa rin po para Oo. magkaroon kayo ng chance na manalo ng dinner with your mom coming from us. Natutok ako dito. Sana all iba. Nabasa ko Ikaw, Aldo, ha? Sabi niyo, sana all iba-iba ang style ng buhok. Kusera ka. Okay, moving May on. nakakapansin ng ganyan. Alam mo, may know. tumututok talaga sa itsura mo. Kasi tingnan mo. Inaabangan nila yung style ko Inaabangan next. na- Itsura mo talaga ang Ayun na, abang-abang. o, tinan mo naman. O, okay diba? naman yan ngayon. Original yan. Yes. Nakakatakot na itong mga viewers natin. Napaka-observant, no? Pati So, talaga yung pagpalit mo ng bigaletching. Grabe. Nakakatakot lumabas ngayon. Yung Piloka Kasi ang Chi. binabati talaga yung pagbabago ng buhok ko. Yung Piloka Chi mo, Nakakaloka. kailangan. Okay, so thanks you once again sa ating Gcasa Gcasa. International. And they cater po yung mga jersey na damit, Awards. laki, ayan, Yes. medalya. Oo. Kung gusto nyo po yan, yung specialist Lahat nila ng yan. klase ng sports they cater into. Like, Yeah, and hindi lang siya basketball, Yes. volleyball, tennis, Yes. hockey, lahat ng klase ng uniform. Ayun. Yan. At mga sporting Anything attire. personalized on your events. Oo. Ayan. Thank you, Jacasa. Alright. And ito po ang isang supportive nating friends. It's All About Prince by Gly and Richie. Yes. Yan. Also, they providing some personalized items for your events. They can print your shirts. Yes. They can print your mugs. Yung mga ganyan po ang Yes. kanilang mga Their specialty. certificate. Kahit nga yung mga loot bags na Oo, no. nila, na Oo. customize nila yung loot bags, lahat ng giveaways, everything, Oo. kaya nila. Alam mo, ang customize. nauuso ngayon sa mga events na mga, let's say, celebrate ka ng 65th year old na yung nagpo-provide sila ng certificate na abo. yung congratulations, you're 65, parang ito yung certificate mo at 65 years old. Kumbaga, meron ka ng discount sa lahat ng restaurant. Ay, Parang ganun yung mga nice. certificate na Ay, oo, inaano oo. nila. Tapos oo. after na 65, after 5 years yata, after 65, Death na, death certificate. Grabe. So parang dalawa ng citizenship mo, yung parang senior citizenship and tsaka yung citizenship din sa Canada. Kasi dito sa atin 65 eh. Ayan. Okay. So thank you. It's all about Prince. And next, of course, Sarap-Sarap Catering and Restaurant. Ayan, sila Yes. po ay located sa downtown and they specialize yung mga ating mga sizzling foods. Meron sila yung mga ganyan. And ngayon, magpapashow yata sila ng kay Maui Taylor. Yes. Ayan, si Maui Taylor po ay pupunta ng Canada. Maglalaba. Contact lang po ang sarap-sarap. Maglalaba po siya. O, parang si Ivana, tingnan natin. Bakit kasi meron naman tayong Maui dito, Maui Oo. Pacquiao. Ayan. Maui Diyos ko, Judicia. mahaba-haba ang punch niyan. Alam mo yan. Wow! Pinakita talaga ang pula-pulang buhok. Diba Oo, nga? ikaw na. Hindi ka Ganda lang, ng sari diba? manok. Ayan. Diba, ABS? Of course, and next ating gift sponsor ay si CX CX Photo and Video. Video. Ayan ang- Sila po naman ang mga talagang batikan sa Very pagdating talented sa couple. event, magpipicture po, photography and videography. Kung Yeah. meron po Mga kayong memory special captured. Yes, special occasions dyan na darating.
Paki-contact lang po ang kanilang Facebook page. Ayan Highly po. recommended ang Oo, mag-asawa pag nakita na nyo yan. yung logo na yan, sila na po yan ang Oo. kausap nyo. Oo. Very Hindi good. po sila naniningil ng advance hanggat di kayo No. nakausap. Oo, hanggat di kayo napipicture. Uy, hanggat di kayo napipicturean. Ayan. So once again, please contact on your events, CX Photo and Video. Thank Yan. you so much. And of course, Mamu, Ay, si ano yan, Jonathan? Ano, yan. ayoko. Tirago. Northeast Beast. Ayan. Baka tumalbog. Northeast. Buti na lang nakaluwag-luwag tayo, nakakabit na to talaga. Alam ko na yung technique dyan. Dapat lagi ka nakaganawa. Oo nga, Northeast Beast. Beats. Ayan, Diba? Diyos ko Lord. So once again, if you have some celebration at gusto niyo po ng sound system na Yes, reliable, DJ din, sila oo. po ang inyong kontakin. Marami po silang Masarap, grupo, pero oo. ngayon po ay si Northeast Beats ay ang ating gift sponsor Yes. for this episode. Thank you so maraming much. salamat. Oh, dahil tapos na yung ating mga sponsor. Meron Oo. pa. Ang Ito, dami nang nasa Tristan. live. Ito, Oo, Tristan. kami po yan, pakibasa Ay, na lang sorry, po. sorry. Oo. Kristen, Tristan for your host. hosting needs. Yes. Oo, tsaka po si Mamo and Bell. Ayan, lahat po Yeah. kami Kami, nag-host oo. dito. Oo. Oo, pakimessage lang po kami. Oo. Kailangan po namin ng mga Sabado at Linggo. Yan. On Friday po medyo Oo, tagilid yung tayo Friday dyan. namin po Parang talaga awa nyo na. We dedicated. need ah. money. Oo. Oo. Kasi magsa-summer na kailangan yung bakasyon. Yes. Ayan. Oo. Thank you so much. Okay, thank you. And lastly, ang ating Balloon Balloon Ay! event Oh, by ay, Sase. yes. Ang nagbigay sa atin ng ating palogo Napakaganda. dito. Oh. na Roslyn Manguni. Ayan, Oo, ayan. Roslyn Manguni, so much. Thank you so much sa iyong Thank pa-job you. well done na. Anong tawag dito? Neon Neon lights. Yes. Ayan. Alam nyo guys, Napakaganda. kung meron kayong gustong ipagawa or hindi kayo sanay umorder online, you can contact si Roslyn. Roslyn, yeah. Oo, para sa kung gusto niyo ng ganyang kind of logo, pwede niya kayong i-connect dun sa ino-orderan niya. Ayun, Oo. yes. Ang ganda. Ang Ay, Ang naku, ganda. kita ang hairstyle Oh, mo. Diyos ko, nakikita yung Hairstyle mo. lubog. Lubog. Naloka ako talaga sa mga Ayan, Oo. okay, so, thank you so much ko, ano lahat ka ba ng naman, sumuporta. Aldo? Okay na, moving on na tayo sa ating mga ang dami Si na Aldo made our day. nanonood. Oo, Ang daming nanonood. dito nga muna Diyos tayo ko, sa dali. mga nanonood sa atin. Diyos ko, Lord. Ang sabi dito, anuhin ko muna si Aldo. Talaga, ikaw, Aldo. Talaga yung buho ko talaga. Oo nga. Aldo, hello, katrabaho ko yan. Matagal ng panahon. Yeah. More than 10 years na siya nagtatrabaho sa Silent Yes. Air. At ngayon ay Johnson's Control. Hello, Thank Aldo. you. Okay, next. Hi, Si- Jackie Leyte de Los Santos. Ayun. Thank Hi, you so Jackie. much. Si Mayan, nagbigay ng Ayan, 200 nagbigay stars. 200, Salamat. yeah. Thank you, man. Sa kapatid ko si Anthony, thank you so much. Ayan, kay Tina De Leon. Thank Hi, you so much, Thank Tina. you sa support. Ron Ballesteros, thank you. And shoutout sa Batang Hamon. Ayan, kay Onil Salazar Bamba. Ayan, nagtatatutong si Onil. Okay. Oo, magaling yan. Henry Salunga and Nalin Bidlawan Villanueva, thank you so much, Neng. Ayan, at nanonood din si Esperanza Christian. Yan ay sa Quezon City. Yes. And hello, Mama Bita, ang aking mother. Lagi nakatutok yan. Ay, Jeffrey. oo. Makasiray, Jeffrey of GMAX team. Jeffrey Yes. Makasiray, hi. Thank you for watching. Ayan. And of course, Henry Salunga. Thank you for watching. Hi, Yes. Henry and Nakshi. Ayan ang ating regular na si Akiko Kenji. Yes, Hello, thank ate. you. Thank you so much. Hello sa Alfonso Group, shoutout and sa Sniper Team. Thank you so Yan, much. kay Rhea B. Verde. Thank you so much for watching, Rhea. And happy birthday daw kay May. Oh, May, happy birthday. Hi, May. Happy birthday, May Sugali Swadburge Yes. ng Leduc, Happy Alberta. Happy birthday. Uy, birthday. si Carla Blanca Toscano, na Yes. owner na ngayon ng Quickly. Quickly. Yeah, Quickly. Oo, doon sa- Yung ba yung Bubble drink? tea. Malapit sa akin dito. 127 Yes. sa Lucky 97. Lucky 97, yeah. Pwede natin I-visit daanan nyo yan pag po. may time Oo. pa. Oh, mamaya. Oh, yun. Bongga. Okay, there you go. And parami pa parami. Oo, Leia Kaya- Marshall Alfaro, thank you so much for Thank you, always Leia. watching. Thank you, sis. Ayan, so sa mga nakatutok po talaga nung nag-post kami ng mga topic natin, marami po nag-comment sa ating page ng Nabati ba Facebook. si Kuya Umak? Nabati? Kuya Homer. Kuya Homer, hello. Thank Yumak you. Edmonton. Yeah, Salamat thank And po. you. unique giveaways, gifts, and souvenirs. Hello! Yeah, Ayan. si Carla. Carla. Thank you, sis. Thank you, Carla. Salamat sa iyong panonood at Yes. nag-aabang din yan sa topic natin ngayon. Oo, si Bex. Hello, Bex. Oo, ang ating topic ngayon ay ang
Filipino cultural value and toxicity. Nako, makarami Ayan. makakarelate At dito. ating i-divide yan sa tatlong topic. Yun na Yes. yung toxic Filipino traits natin, yung toxicity of Filipino sa mga events, and yung lastly is yung ating Filipino abroad destructive behavior. Ay, Ayan, disclaimer lang po, hindi po kami expert. Ito po ang gagawin namin, isa mga opinion lang po namin at sa mga observations lang po namin. Baka sabihin sino ba naman nagmamarunong itong tatlo. you guys are open to comments as well. Oh, yung comments. feeling na expert sila, pwede kayo mag-comment. Yes, Why not? Okay naman Oo, kami at dyan. pwede din po kayo mag-guess sa amin kung gusto nyo talaga. Yes. Oo. Yung mga gusto mag-guess, shout out Yes. na lang ang mga sarili nyo. Ayan. Oo, ha. Kung Oo. gusto nyo Namin pong kayo. nandito kayo next week, magsabi lang po Yes, kayo. Ay, Kayo na no. pong bahala dito. Ah, yes. Pwede nyo kami palitan. Kakain lang po kami. Oo. So ngayon, i-discuss lang muna natin kung ano ba yung mga good traits ng mga Pilipino muna. Baka Ay, kasi nako. sabihin nila, Marami rin naman talaga. oo, sabihin nila, ano ba to? Puro Negative negative na agad lang, oo nga. job well done nga tayo. Oo. Title lang po ng show, ha? Alright, so uumpisahan natin to. Basahin ko lang to, ha? Oh, sige, go. Kasi ito yung mga top 10 na nakita ko sa pag nagbukas ka, ito yung top 10 na nakikita ko na Filipino traits natin na good naman. Yung let's understand the traits, values, and Nakinikilala culture rin ng mga ng ibang lahi. Oo. Yes. So ang sinasabi dito sa Filipino traits and values, the term kapwa or shared inner self lies at the core of Filipino values and psychology. A person who treats another as kapwa has shared sense of identity and consciousness with other person. Both of the individual and community level, strong emphasis is placed on social acceptance and maintaining social harmony. As such, social approval and caring about what others will think, say, or do strongly influence social behavior. Ang tanong, Tagalugin mo at basahin mo pabaliktad. Anong ibig sabihin ganun, Mamo? Ang alin, anak. Yung binasa kong yan, yung kapwa. Kumbaga, ang Pilipino daw ay mahilig makapagkapwa-tao, tama ba? And yung isa sa mga dyan is yung parang you're always seeking for approval of others kung ano yung okay ba yung ginawa ko? Yeah. Okay ba yung ganito yung ginawa ko? Parang maganda yung na pakikipagkapwa-tao pero somehow in a sense na parang bakit kailangan ba talaga natin ng approval ng ibang tao just to just to give emphasis na tama yung ginawa natin, di ba? Parang ganon. Lagi kang self-conscious. Oo, kailangan mo lagi ng approval. Ayan, ang una nating na andito na good traits ng mga Filipino is yung sa ating family values. Ay, Ano ba yan? Ano bang meron dito sa family values natin? Yung mapag-alaga tayo sa mga elderly natin. Totoo. Oh, and we have close family ties sa Kahit sa ating... mga kapatid mo, di ba? Hindi lang sa magulang. Sa mga kapatid mo, nakita mong naghihikahos yung kapatid mo, Oo. automatic yan. Tulong ka kaagad eh. Oo, tama naman yan. So, yun ang ating traits. Talagang we are family-oriented. And kung as much as possible, alam mo daw, ang mga anak natin, unlike dito sa ibang bansa na pag nag-turn na sila ng maturity na let's say 18 years old, Actually, 16 nga eh. oo, 16 na talagang ba? nagde-decide na sila to go out the house and live their own. Unlike sa ating mga Filipino na hindi ka Go papapayag. out the house talaga. Move out. Move out Ayun, muna. oo. Compare mo sa ibang sa ating mga Filipino na kahit matanda ka na, Yes. you'll stay pa rin sa bahay hanggang di ka pinapayagan ng magulang mo. Ganun ka tayo parang ganun ka secure or sinisecure tayo ng ating mga parents. Minsan nga sa sobrang ties ng family, lahat na nasa loob matatanda na, hindi mo na alam kung sino yung anak, kung sino yung magulang eh. Kasi sobrang talagang magkakasama eh, no? Oo, I think yung mga Filipino, yung mga Indians parang ganyan din Yes. Oo, kasi ganun Mostly din. Asian yan eh. Mostly Asian, Asian, tama. Oo. Mostly Hindi mo Asian. alam kung takot ba tayong mag-isa or takot ba tayong mag-decision para sa sarili natin. Yes, yun yun. Or kailangan ba lahat ng desisyon natin ay kailangan ba natin ng approval ng ating mga magulang? Hindi ko alam yung cultural differences natin, pero ganun yung nakalakihan natin. For me, the way I see it, ang cultural difference kasi kaya tayo nagstay sa family natin at yung ibang lahi like the Canadians, the white people, I should say, wala kasi it's for me it's about opportunity. Kasi dito, kaya mo mabuhay ng 16 years old na magtrabaho kasi may opportunity ka na mag-work. Tama. Nang walang discrimination ng age. Tama. Lahat equal opportunity. Sa Pilipinas, mahirap. Kung magtatrabaho ka 16 ka tapos hindi ka graduate o hindi ka pa-graduate o bata ka pa, hindi mo kayang buhayin ng sarili mo. Tama. Dito kasi sa kinikita mo, even like sa fast food or yung sa minimum wage lang ang pinapasukan mo, kaya mong buhayin ng sarili mo. Tama. Just how to At manage isa pa, idadagdag money. ko, sa Pilipinas, pag 16 anyos ka, pag walang magulang, napapariwara madalas eh. Lalo at may mga barkada na kasama lagi. Doon napupunta yung kanyang
direction. Tsaka ang hirap sa atin kasi, ang hirap makipagkompetensya, lalo sa trabaho. Totoo. Ang i-hire mo talaga yung mga college graduate. Naman. Oo. Yung Ayan. isa pa yun. Oo. Tsaka yung, mamaya ano natin yung topic na yan. So, yun yung mga gandang traits natin as Filipino. Talagang we are close. We want, as much possible, we wanted our family or mga siblings natin ay magkakasama pa hanggang mag-asawa Alam mo na. yan. Totoo. Suportahan kahit may mga pamangkin na. Yun yung mga maganda naman nating traits. Ano? And sumunod dyan is yung mga humor and possibility. Ano yun daw? Positivity. Ayan. Ang ibig sabihin lang naman ito is tayong mga Pilipino, sa kabila ng kahirapan natin, nagagawa pa rin nating tumawa. Totoo yan. Ang daming kalamidad sa Pilipinas na nangyayari. Pero kung titingnan mo sa mga video ng mga reporters, nakatawa pa rin tayo kahit ang baha-baha na ng paligid. Sana yan lang yan. Kahit binagyo na tayo at gumuho na yung bahay, yung nakatawa ka pa rin. Ginagawa na talaga ng paraan minsan. Oo, para lang gumaan yung Sabi nga pakiramdam nila, natin. we're very resilient. Oo. Kaya sa mga puti, makikita mo lahat sila yung mga video na ginagawa nila. Nakikita na mga Pilipino nasa mga slum area. But still, they see their faces, all are smiling. Oo, bakit daw nagiging gano'n na parang sobrang bagsak na ng moral mo, pero nagagawa mo pa rin tumawa. Di ba parang... Hindi naman kru-kru, no? Oo, yun yung traits natin na maganda sa Pilipino na kahit gaano katindi, kahit gaano kasama ang nangyayari sa iyo, we have this kind of thing na tumawa ka pa rin. Kasi buhay pa rin naman tayo. Parang ganun lagi yung ating views sa ating buhay. So, humor, positive pa rin tayo kahit anong mangyari. And next natin is ang flexibility and adaptability. Ayan. Ako, ito yung mga TFW talaga ang pinaka rito eh. Naalala ko nung nag-Saudi ako noon. Nag-Saudi na. Hong Kong. Wala akong ka-experience pero dahil alam mo yun, mahilig tayo mga Pilipino na umaayon, makipagkaibigan. So kahit saan kadalhin, kahit sa Maldives pa yan or sulok ng daigdig, tayo mga Pilipino super galing sa mga ganyang aktibidades eh. Laging panalo talaga. We're very adaptive whether sa hot country or very cold country, kaya ng mga Pinoy yan. Yeah. Yes, and flexible talaga tayo when it comes to, like, say, for example, language. Parang sa Asian countries, tayo yung medyo mataas ang ano ba ito? Percentage na nag-i-English at nakakaintindi ng English. Unlike sa ibang katabi nating bansa na they really have to hire English teacher from our country para turuan sila ng kahit papaano ay simple English lang. Kaya nandun yung kahit sa entadalhin, let's say sa mainit na lugar, sa malamig na lugar, iba ang lengguwahe, we communicate okay rather than sa ibang kalahi nating bansa. Unang-una kasi yan, our second language is English. Everything is translated in English. Yes. Pag tingnan mo nga yung mga identification sa Pilipinas, halimbawa yung lisensya, hindi pa nga sa Tagalog eh. Totoo. It's in English. Yeah. Number one. Number two, we have the similarities when it comes to alphabet. Halos pareho. May iba lang. Kumpara mo halimbawa sa Thailand, paano mo naman ibabanggitin yung alphabet nila? Sa sulat pa lang, iba Hindi ko nga maintindihan yung A doon. Di ba? So, yun. Kaya adaptive tayo dahil nga, yun nga. Tsaka isa pa, yung lakas ng loob. Hindi tayo takot manubok or sumubok sa mga kung ano yung darating sa atin. Yun tayo eh. Mga Pilipino, napansin ko na ganun talaga yung natin eh. Hindi tayo takot. Yun din eh. Ang difference kasi niyan, halimbawa, mapunta ka sa bansa na magkaibang language, medyo takot ka. Kung halimbawa ako, hindi ako galing sa Pilipino, medyo takot ako kasi hindi ako nakakaintindi ng English o hindi ko kaya mag-communicate in English. Yung mga Filipino, nadadagdagan yung kanilang tapang, yung lakas ng loob kasi they know that they will be able to say what they want to say. Tapos maiintindihan din nila. Tama. Yun yung advantage natin. Kaya malakas ang loob natin kung saan pumunta dahil dun sa universal language. Inaaral din kasi natin, di ba? At saka yung kasi yung universal languages is English. Kahit saan ka pumunta talagang yun ang unang lingwahe na susubok Pag sa'yo. hindi na nagkakaintindihan, English na. English na, oo. Ayan. Tama. Or our next traits and values ay ang ating faith and religion. Ay, ito talaga. So sa Pilipinas, malaking percentage ang Christian community. Actually, mostly sa Asia. Pero dalawa We're the ang country. major natin sa Pilipinas, So, di ba? tayong Ang Muslims and ang mga Kristiyano sa Pilipinas. Yes. So, meron parang regional ba?
sa Mindanao puro parang ano diyan, mga Muslim, Muslims na brothers and sisters natin. Pero pagdating sa mga let's say sa Kamaynilan o NCR or sa mga kadabing lugar, Christian and oo, Catholics. let's say sa Cebu, ang daming ano diyan, mga Christians, Catholics na ganyan. Lalo na sa Cebu kasi doon talaga bumaba yung mga Catholic sa Yes. Magellan. Oo. Kaya marami tayong Christian, kung yung naksakop na mga Espanyol na malaking lugar, yun talaga nag-concentrate yung Christianity. At yung hindi, yun na, nagstay sila as Muslim or kasi bago pa Muslim, di ba ang ano natin yung ang Bathala. Mga Anito, yun Tama, talaga tama. naman ang ating Oo. kung hindi tayo na napasok ng Christianity, siguro tayo ay parang tribe din ang mga oo. peg natin. Tsaka ito pang maganda sa mga Pilipino dahil nga na ano tayo na maging Kristiyano, niyakap natin ng husto. So even we celebrate those religious things, talagang bumibili tayo ng rebulto, nakipag-celebrate tayo, talagang sinasa puso lahat ng celebration in terms of religious and faith. Yes, and as Catholic, maraming Catholic na maging fanatic din naman sa kanilang religion. And Yes. we have lots of religion in the Philippines. It's just that iba-iba din yung paniniwala. Natatanda ko yung sabi ni Mamo dati na ang religion is depende kung saan kang bansa nakatira. Oo. Let's say, for example, if you live in Dubai, if you live sa Asian countries, let's say sa Taiwan, iba din naman ang Yes. religion. Karamihan, Buddhism, let's say yeah. Buddhism Yeah, sila doon. yeah. So, nagkataon sa Pilipinas na we are all Christians. Malaking percentage ang Kristiyano sa ating bansa. Tama. Which is, yung faith natin is iisa ang paniniwala. Kaya hindi siya masyadong ganun ka, ano ba to? Yung differences of our faith and religion. So, yun. Yun. Oo, tama. Alright, for the next traits and values ay yung ating Filipino hospitality. Ay, ito. So ano ba ito? Yung mga ospital na Pilipino na ospital. Lilima lang yung alam ko. Yung pasyente, pag Pilipino, go. Oo. Talaga ganun. Hindi ganito. Yung hospitality, pag halimbawa pagtanggap ng bisita or pagtanggap natin sa mga tao na pumupunta sa atin, why we serve them is just way beyond. Lahat ng tao, tulad niya, yung mga piyestahan, hindi mo sila kilala pero they're all welcome to your home. Ako yung napapansin ko lang ako kinalakihan ko. Yung pag sa ating mga Filipino na nadala natin dito, yung the best ng meron tayo sa bahay, magandang unan, magandang tuwalya. Yeah. Hindi yan para sa atin. Reserve yan sa bisita. Alam mo yan, di ba? Alam mo, nadala natin dito yan eh. Di ba? Hindi tayo maglalabas ng magagandang mga kubrikama. Tama. Yeah, unan. Nagtitiis tayo sa pangit na unan. Oo. Paggamit lang natin sa mga bisita natin in the future. Yes. No? Tapos ang nangyayari pa, ang difference kasi natin, ito yung magandang positive na hospitality na difference sa ibang culture. Pag sa putika, pumunta lang ba, makikitulog ka, doon ka sa couch. Oo. Alam na nila, automatic. Pag sa atin, ikaw ang sa couch, sila yung sa kwarto. Oo. Diba? I-offer mo talaga yung private I-offer room mo mo. sa kanila. The best talaga. Oo, iba di ba? talaga. Saka nakakitang i-offer mo yung matrimonial bed mo. Sa bisita natin, di ba? I mean, maganda siyang trait, pero mamaya tingnan natin kung ano yung nagiging negative doon. Tama. Alright, let's move on to the next topic is respect for the elderly. Yung sinasabi natin kanina na sinabi mo malaki ang kanina. respeto natin sa mga nakatatanda. Tayo lang, siguro, I don't know kung tayo lang lahi na nagkukup-kup na mga old, ano ba yan? Tumatandang parents, tumatandang lola at lola. Indian, ganun din. Asian. Mostly Asian, ano? Japanese, Kasi kahit Korean. Chinese ginagawa Oh, nila so rin. tayo mga Asian country ang talagang nagbibigay ng mataas na respeto sa mga nakakatatanda sa atin. So kaya parang magandang traits din natin yun. Oo. Totoo naman. Ayan. Compare mo dito na talagang alam na nila, simula pinanganak na sila dito, na they'll go to the nursing homes Yes. pag tumanda sila. Kasi nga, napaghandaan nila yun. Yeah. Ayan. So mamaya natin i-discuss yung mga Yes. negative niya, ano yan. And this industrious attitude. Ano ba yung industrious? Hindi ko rin masyadong ano siya. Industrious. Masipag. At saka yung mga paggawa ng Industrial Industrial jobs. yun, mama. Masisipag. Yun nga, yun tayo nakikilala. Kahit dito eh. Kanina yung boss ko, puti siya. So sabi ko, I have a podcast tonight. Sabi niya, oh, what's your topic? Sabi ko, about toxic Filipino values. Why are you talking about that? You have Filipino are really industrious. You work hard. You should be in that topic too. I said, yeah, we have negative and positive. Oo. Oh, that's good one, he said. So, alam nila na Pilipino super sipag talaga. Oo. Kahit anong paggawa mo, sipag talaga yan. Kaya yeah. may bayad yan, kaya wala. Sipag ang, talaga. Ang mga Filipino kilala na tayo dito sa working community, sa employment na talagang we treat it as our own.
pag-aari natin lahat. Oo, Tama. Diba, Alam mo yan, Mama, dami mong Pilipino na na manage. na under mo ngayon. Oo. Iba talaga pag Pilipino. No, we take sense of ownership. Yan. Yes, oo. Sense of ownership. Pag nagtrabaho tayo, talagang paninindigan natin yan. Yes. Hindi natin iwan na, hindi naman part ng trabaho ko yan eh. No. Usually, di ba may ganyan. Pero tayong Filipino, even it's not part of our job, Carry we still lang. do it. Kasi kaya naman natin. Ayun. Tama. Ayun. And then lastly is yung ating generosity. Ayan, ipangungutang maibigay lang. Ipangungutang para makapag-fiesta lang. Ayan. Parang negative yan. Parang sa negative yan. Parang negative na ako Oo. agad. Teka lang. Hindi, generosity kasi nga, kahit sa mga pamangkin, nagbibigay tayo. Minsan, pinapaaral pa natin yan, Yes. di ba? So, yun yung generosity natin na talagang, kung meron tayo, ibibigay natin. Hindi sinasabi na isusubo mo na lang, ibibigay mo pa. Oo. So, yun Ang nakikita ko dito sa generosity as a Filipino traits na positive is that, for example, nagpaaral ka ng Diyan ng kiss. kapatid mo. Oo. Nakatapos na. Oo. Dahil generous ka. Doon naman sa sa pinsan mo. 'Di ba? The list will go on and go on and go on. Hindi siya Just natatapos pass kasi through. Oo. kasi dahil sa generosity mo. Ayan. So, Ayan. yun po Mga naman nating positive. magagandang positive traits ng ating mga kababayan na Filipino, no? Oo. Talagang makikita mo yung pagmamahal sa pamilya, pagbibigay sa pamilya, at marami pang iba. Pakikipagkapwa-tao sa trabaho and everything. So, titingnan natin ngayon kung ano yung bakit ba siya naging, yung magandang traits natin as Filipino is nagli-lead towards Negativity. sa negativity or toxicity ng mga Filipino na ugali natin dito. Yes. At yun yung dadaanan po namin sa aming obserbasyon at opinion lang naman po. O hindi po kami expert. Once again, disclaimer po, hindi po kami expert sa ganitong topic. Ito po ay yung mga opinion lang namin sa Yes. observation namin. At bago natin umpisahan yan, meron tayong video about yung sa family. Okay, yes. Na opinion na natin. Kasi si Vice Ganda is one of the opinionated personality in the Philippines. Is lahat ng sinasabi niya talaga is talagang may tama din, no? Totoo. So, panoorin po natin ito and we'll see kung agree ba tayo sa sinasabi ni Vice Ganda. Go, boys. Ayan. Merong toxic culture kasi sa Pilipinas, ang mga pamilya sa Pilipinas, na yung pagtulong ay nagiging obligasyon. Yes. Kaya merong research na nagsasabi na kaya marami daw Pilipino ang hindi talaga umaasenso kasi aasenso dapat sila kung nag-focus sila sa sarili nila. Kaya lang, yung kinikita nila, nauubos ng lahat ng sinusuportahan nila. Kaya yung sarili niyang pag-asenso, hindi niya naituloy. Ang ending, lahat silang nanatili sa ganung level. Hindi siya nakaangat dahil yung pangpaangat niya sana, naubos ng lahat ng umasa sa kanya. Yes. Kaya yung kagustuhan mo dapat mag-share, mag-share ka kasi masarap naman talagang mag-share, 'di ba? Pero pag naging obligasyon na 'yon at nakakasagabal na 'yon sa sarili mong pag-angat, dapat daw hindi ganoon. Yes po, Meme. 'Di ba? Yung susuportahan mo yung nanay, tatay mo, susuportahan mo ang kapatid mo, mga anak na mga kapatid mo, mga asawa nila, mga pinsan mo, mga napang-asawa ng pinsan mo. Ang ending, tumanda ka, na-realize mo, ano nangyari sa akin? Wala nang natira. Wala tuloy ako naipon kasi lahat binigay ko sa kanila. Tapos ngayon, ako nang may kailangan na hindi naman nila ako masusuportahan kasi may iba na rin silang Ang sakit-sakit. Parang ang sad nun, no? Parang yun ang yung mga reality ng mga Filipino ngayon. Especially yung mga breadwinners. Yep. Yung mga nakakaahon-ahot, nakakaangat-angat na mga part ng family. Ako, gusto ko lang mag-opinion. Sige. Before you Sige, give Mamo. your opinion, gusto ko lang sabihin sa mga nanonood ngayon na live na this is the time for you na mag-comment kayo, sabihin nyo sa amin kung ano yung nasa sa loobin nyo, kung ano yung gusto nyo sabihin about this topic kasi magiging conversational to, magiging interactive tayo. Okay, Jonathan? Ayan. Teka muna, may naman bumati lang muna saglit na baka kasi masabihin nila hindi natin sila napansin. Ang dami na kasi. Oo. Hello kay Gavin Ortiz. Hello mga ka-job well done from Winnipeg. Thank you hello for po. supporting, Gavin. Ayan si Ate Sonia Penularian. Thank you, Ate At si Sonia. Leonard na laging nagbibigay ng ano. Galaan din ito. Tsaka si MJ Palomares. Si Ayan, thank Oo, you, sa MJ. ating mga star giver. Yes. Next time sasayaw kami Nasaan kada na bigay sila? nyo ng star, Okay. Henry ngayon, Salunga. Kasi may gout lang yung aming 99 kasamahan. star. Thank you, Nak Henry. Love you, Nak. Oo. Tsaka Yes. kay MJ Palomares, thank you so much ha. You're always Yes. tuning into our I know, podcast. si Idol yan eh.
Ayan. Thank you so Sino pa much, ba ang guys. mga nagbigay? Si Leonard. Jackie Ayan. Leonard, thank you, Leonard. Thank you so much. Si Jackie, yan. Yan. From Leonard from AAA. Thank you. Yes, Ayan, kay thank Zeus you. Ancheta, hello. Thank you for viewing and watching. And happy birthday nga pala sa aking katrabaho, si Jason Balois. Hi, Ayan. Jason. Happy And birthday, happy, Jason. Happy Happy birthday din birthday. sa chuhin ko na yumao na. Pero happy birthday, Chong. Ayan. Sino to? Si Harley. O, ayan. Harley. Ayan. Hello. Mabuhay sa Hi, iyo. Mabuhay din Harley. sa iyo. Mabuhay ka, Harley. Yeah. Ayan. So, opinion na natin ito. Yung Yes. itong tungkol sa pahayag ni Vice Ganda about the family and supporting or giving to the family. Ang take ko lang naman dun sa ano to, sa mga diniscuss natin about the family, giving humor or faith, religion, and Filipino toxic and whatsoever. Totoo naman. I mean, ako medyo tinamaan, di ba? Parang kasi tayo bilang Filipino, talagang ang pagmamahal natin sa pamilya ay kung hanggat meron tayo, ibibigay natin. I truly believe. Oo, kahit kasi hodang magtrabaho ka ng ilang oras dito, basta may maipadala ka lang sa Yes. Pilipinas. Especially ng time ng mga OFW tayo. True Jen. Oo, di ba? Parang, kung baga tayo nagtitiis dito sa ibang bansa na ang realidad natin ay minsan na ang pagkain lang natin ay kung ano yung meron lang tayo sa ref natin. Pero yung nagpapadala tayo para may mas malaki silang magastos doon dahil iba din naman ang buhay sa Pilipinas. Totoo. True legit to quit. Oo. Napakamahal na talaga ng bilihin. Oo, Sobra. pero yung tipong sabihin ko nga na yung magsusupport ka from your kapatid, sa pamilya, sa pamangkin, sa magulang, sa Yeah. pagkupkop. Alam mo yan, napakalaking responsibility kung aakuin mo din naman talaga yon. Pero yung kung bukal naman sa loob mo at kung sa tingin mo ay kaya mo, why not? Yun nga yung topic natin last time na kung kaya mo Kung naman. kaya mo naman, di it's your gawin mo. choice. Pero Exactly. sabi nga nila, oo, kaya mo ngayon, pero pagdating ng panahon na hindi mo na kaya, paano ka na rin? Tama. So doon dumarating yung ugali natin mga Filipino na we are giver, Yeah. we are family-oriented, Yeah. we love our family, pero at the end of the day, kaya siya nagiging toxic kasi yung mga ibang pamilya ay umaasa na talaga sa'yo. Totoo. Hindi na sila nagpupursige para mabuhay ng kanilang sa sarili nila dahil alam nilang may sumusuporta. Yun. Diba? Yun yung naging nagli-leads to ang ganda ng ating ang traits pero bakit ba nagiging toxic na ito when Nagiging it comes tamad to kasi. your family nagiging na sila dependent on you Yes. when it comes to asking help. Yeah. Diba? Instead na bigyan mo sila ng bibigyan ko ng budget para magtrabaho or for example Yeah. magtayo na kayong sariling business para Yeah. kahit papaano may pagsimula kayo. Tama. Pero ang ginagawa natin kasi is parang spoon feeding na tayo. O etong pera, bumili ka. Diba? Etong budget, mag-birthday ka. Tama. Diba? Though maganda ang loob natin, maganda sa pakiramdam yung nagbibigay, pero at the end of the day, may savings ka ba? Bilang ikaw yung supporter ng pamilya. Yeah. Diba, Mamu? Ako isa lang, ikaw mo naman. Ako yung take ko dito kasi case-to-case basis to is for me, no? Kung ang tinutulungan mo yung mga nag-aaral o magsisimula pala magtrabaho, yung, okay yun. Pero yung may napag-aral mo na, trabaho mo na, tapos luho na lang, Oo. ayun ang hindi okay. So, case-to-case basis yun. At saka, at the end of the day, malawak kasi itong topic na to. Pero it all boils down to sa giver. Happy ka pa. Happy ka ba? Kasi kung yun ang nagpapasaya sa'yo, yun ang nagfulfill sa'yo, yun ang nagbibigay ng happiness mo, yun ang nagbibigay ng completeness mo as a person, Yes. na talagang tumutulong ka sa family mo, wala ka na magagawa. Doon ka talaga. You're bound to do that. Whether, kasi mahirap naman sabihin natin na, kasi sa akin, it all comes down again sa pagiging culture natin sa Filipino. Why do we do that? Bakit tayo magkaiba sa mga, kasi pag nakita natin yung ibang lahi na hindi naman sila ganun ka-dedicated, puro sila sa sarili nila, hindi talaga sila tumutulong sa mga pinsan, sa kamag-anak, oo, sa immediate family they do that, but hindi na, beyond that, hindi na. Yeah. Bakit? Kasi hindi nila inaasahan na pagtanda nila, aalagaan sila. Tama. Dahil nag-iipon sila para sa retirement nila. Tama. Tayo kasi, Filipino invest on people. Yes. True. We don't Yun invest talaga. on material things. We invest in people. Bakit? Kasi tayo, nakaugalian natin na pagtanda natin, aalagaan tayo kung sino man yung mga tinulungan natin. Yes. Tama. Yeah. Tama. Yun sa akin. Magkakaiba tayo, di ba? Tama. Magkakaiba tayo ng pero yung as a Filipino, na-observe ko lang na tayo talaga nag-i-invest tayo sa family natin, sa mga loved ones natin. At saka kasi alam din natin yung
sitwasyon nila sa Pilipinas na galing din tayo doon. Alam na natin yung buhay nila kung gaano doon. talaga kahirap at walang opportunity. Parang hindi natin kayang i-take na Kasi tayo. sa tingin ko naman anak ngayong generation na grabe na ang social media, grabe na ang computer, grabe na lahat ang knowledge, diyan mo na makukuha, grabe na yung support ng computer. Hindi na ganun katanga yung Filipino, hindi na ganun katanga yung OFW. Everything na ginagawa natin ngayon beyond what we're supposed to do is because of love. Tama. Yun yung nakikita ko. Yun yung opinion ko doon. Tama. Yun ako, agree ako kay Mamo na, kasi ako, since I graduated college, talagang pamilya ko talaga pinarioritize ko eh. Ang feeling ko pag nagpapadala ako sa Pilipinas, ibang happiness eh. Kaya nga minsan, pupunta sila sa restaurant, sabi ko, picturean nyo lang sarili nyo. I love it when I see their faces, lahat sila naka-smile. Sabi ko, oh shit, napaligaya ko na naman yung pamilya ko. Iba yung fulfillment. Ang payo ko lang sa mga tumutulong sa pamilya, bigyan nyo na limitation yung sarili nyo. Halimbawa, kung sumasahod kayo ng $4,000 dito sa Canada, bigyan nyo na 500 or 600, just like that. Don't give it all. Kasi nasa sayo rin naman yan eh. Kasi nga, yun nga, pag binigay nyo lahat, aabusuhin kayo eh. Pag inabuso kayo, tutulungan nyo yung tao, pero magiging tamad, magiging dependent, na tulad nga sinabi ni Jonathan. So, it's all to yourself. It depende sa inyo po na tumutulong sa Pilipinas. Bigyan nyo na limitasyon yung sarili nyo, unahin nyo lagi yung sarili nyo, pero, yun nga, tumulong kayo hanggat kaya nyong tumulong. Pero, wag nyong sosobrahan. Oo, isa din yung mga toxic na natin, yung tama yung sinabi mo na you invest to people. Pag-aaralin ko yung anak ko or mag-aanak ako para may mag-aalaga sa akin. So your kids become your investment. Yes. Rather than kumpara mo dito sa ibang bansa na pag dating nila ng right age, nag-invest talaga sa retirement nila yan. Tama. Kumbaga tayong Pilipino, o mag-aaral ka para pagtanda mo, susuportahan mo kami. Yun naman pangit doon. Yun yung parang nagiging toxic yun kasi parang na-oblige na agad yung anak mo na pag-graduate mo, ikaw na agad yung may burden sa pamilya na ikaw na yung susuporta sa susunod mong kapatid, ikaw magpa-aral, instead na yung parents pa rin ang may responsibility dun sa anak nila. Yun yung parang nagiging sa atin na bakit burden ko na agad? Porque ba napag-aral mo na ako? Hindi ba pwedeng magsimula muna ako sa sarili kong buhay? Paunlarin ko muna yung buhay ko bago ako tumulong sa pamilya. Kaya alam mo yung na-experience nila as youth, parang dala-dala na hanggang sa pagtanda nila. Parang ang hirap sa kanila mag-adjust na paano ko ba umpisahan? Kagagraduate ko pa lang yung responsibility na pag-aralin ng kapatid ko nasa akin na agad. Kumbaga hindi pa kumikita, may utang na. Oo, parang ganon. I mean, maganda naman traits na tumulong tayo sa pamilya, pero unahin mo muna ang sarili mo. Yes, yun lang naman yun. Always. Wag po natin sa mga parents, I'm sorry to say, wag po natin gawing investment yung ating mga anak. Tama ka dyan. Porke tayo ay nagbigay ng anak o nagpaaral ng anak, parang, anong tawag doon? Yung term na susumbatan mo na siya agad dun sa nagawa mo sa anak mo. Well, in fact, talagang responsibility mo na talaga na in-nurture, pag-aralin, at paunlarin ang buhay niya. Yun lang ang take ko. Wala pong sasamaan loob na parents, ha? We love you guys. Pero ito lang po yung opinion namin na parang wag po natin gawing toxic yung circle of the family just because of we love our family. That's true. Yun lang naman yun. Ayan. May mga nag-comment Oy, well Babasahin said daw, natin. Mamo, well said pare, sabi ni Alan. And Thank you, agree daw Alan. sa iyo yung sinabi mo kanina. And true, sabi ni Jane. And thank you, Mami Shay. Joanne, thank you. And then sabi ni Ate Sonia, hello to three of you. Nakikinig at nood kami. Agree ako sa sinabi ni Vice Ganda, pero nasa tao naman yan. Depende sa priority mo. Tama. At most of all, mainly ang diferensya ay ang pamilya mo at ang tingin sa nakakangat sa pamilya nila ay opportunity to them na iangat din sila sa instead na makagaan ay contributor lalong bibigat at lulubog ang lahat. Oo. A very sad state of family values, Kuya Roy. Ayan. Thank you, Kuya Roy at Ate Sonia. Alam mo, mainit na siyang topic pero yun lang po yung opinion namin about supporting the family. It's your choice. Okay, basahin ko rin naman yung Sige, sinabi ni Mamo. Jackie Jackie, Leyte yes. Santos. Para sa akin, this is according to Jackie, ito yung take niya. No? Para sa akin, kahit sabihin mo na student pa lang sila sa Pinas, need nila rin magsikap Tama. para hindi iaasa lahat ng nagsusuporta kahit hindi sa lahat ng oras merong maibibigay. Dahil hindi sa lahat ng oras may maibibigay. Kaya ako kahit ano pa naman need nila, basta may $100 lang ako, ibibigay ko kasi meron ng 2 anak at nila na support ko. Tama din naman. Ayan. Unahin niyo yung May family limit mo. din siya Oo, na ganun oo. lang yung kaya niya muna and then
That's good. Ayan. Sa mga viewers po namin na live ngayon, magbigay lang po kayo ng mga toxic sa palagay niyo sa mga Yes. Filipino na andito or nasa Pilipinas. Yung mga ugali natin na minsan hindi na rin natin maganda. aware na nagiging habits na natin. Pero Uy, pero Jackie Oo. malaki na yung Jackie Leyte, malaki na rin Mga yung anak $100. niya. Ay, oo. Oo. 4,000 na yun. 4,000, Oo, correct. malaking bagay na sa Oo. Pilipinas yun. Oo. Ayan, thank So, you. itong comment ni Jackie, no, na parang kahit na sinasabi niya na may uunahin niya yung anak niya, meron pa din. meron pa Yes, din. oo. Meron pa din na binibigay, May which is binibigay tama. pa rin, tama Yun naman. talagang very Filipino. Traits, Kaya diba? nga, yung ginagawa mo is hindi na responsibility, is love na kasi yun. Oo. Kasi once that you have your own family at nagbigay ka, for example, sa mga kapatid mo or sa parents mo, yun ay pagmamahal na. Yes. Hindi na yun tinuturing as responsibilidad. No. Kasi pag ginawa mong responsibilidad ng isang bagay, mabigat sa'yo yan. Yeah. O parang you obligated yourself. Pero pag ginawa mo yung pagmamahal, wala. Walang Yun na yun. baliwala sa'yo. Bigay Totoo na yun yan. Oo, di ba? Baliwala. So wag po nating gawing responsibilidad Yes. ang pagsusuporta sa pamilya. Gawin po nating pagmamahal para mas magaan sa atin. Ayan. Imbis na padala ang tawag natin, pagmamahal. Ayan. Diba? Napadala ko na yung pagmamahal. Andiyan na yung pagmamahal. Oo. Ayan, thank you Rick Bea Magdato for watching. Good job guys, thank you. Thank you, Rick. Ayan si Kitos Aurelio, basta ako ayoko yung umaasa, nakakahiya. Oh, tama din naman. Oo. O kaya nga tayo mga Pilipino, no, wag po tayong umasa. Kung tayo po ay able to work and we have the means to work, for example, malakas tayo, Yeah. tapos naman tayo mag-aral, porsigihin po natin ang sarili natin na makapagtrabaho at na meron tayong sariling Tama. income. Napakasarap kaya sa pakiramdam na naabot mo yung isang tuktok na yun na sa sarili mo lang yung True. inano mo. Wala kang Oo. inaasa sa iba. Napakasarap na feeling yan. It based on my own experience. Oo, yun Thank lang naman you. po ang aming opinion about sa support ng pamilya. Ano po ba yung mga sabi, binabasa ko lang yung sige, mga, Mamo. sabi ni Kito sa Aurelio, basta ako ayoko nang maasa, nakakahiya. Ay nga, Ganda, binasa ko may nga, factor. Ay, tas- binasa mo. Sabi din naman si ni Jane, Jane, yan. meron siyang contribution sa toxic na ugali is yung bawal sumagot sa matanda, bawal mga tuwiran. Oo. Mamaya tatalakayin oo, natin yung oo, mamaya. oo. Ayan. Sabi naman ni Paul Policy, Espiritu, yes, I agree. Walang masama sa pagtulong sa parents. Tama. But at the end of the day, kailangan din nating mag-focus sa own family natin, lalo na kung padre di pamilya ka at Ay, support tama. our parents the best way we can. Oo. Agree. Totoo, yan. the best Tama way yan, we Paul, can. Yes, Oo. tama yan, Paul. Hindi. Yeah. Tapos sabi pa ni Jovita, mama Mama ko, ma. Shoutout sa lahat ng mga nanonood. Siya pa yung nagpa-shoutout. Oo. Thank you, Okay. ma. Mama naman. Sorry to cut you off. Okay, That's okay. So let's move on to another toxic mentality, Belle. Ano pa ba yung mga nandyan mo? Ayan, isang dito, mamaya na yung pinaka may Kitos si Kitos nag-comment dun sa isa sa mga toxic na Sige. gusto ko itakal. Pero unahin ko muna yung crab mentality. Ayan, isa sa mga maraming nag-comment sa ating sa page doon, yung crab mentality. Yes. Ano ba yung crab mentality? Yun nga, from the main name or word, crab. Ano ba yung crab? Sila yung tipo na seashells or crab, whatever. Hindi. They're pulling each other. O, di ba pag ang Nasa nilagay mo balde. ang mga crab sa balde, Yes. umaakyat ng isa, Hila. may humihila naman sa ipababa na isa. Yes. So, walang nakakapunta sa itaas. Wala. Lahat, walang aangat sa pamilyang Yes, ito. maliban na lang kung patay kang crab, iangat ka nung nakahuli sa'yo. Oo, tatapon yan. ka. Lulutuin ka na. Hindi, matagal na ito eh. Yes. Matagal ng problema ng mga Filipino yung pagiging ugaling crab mentality, yung paghila pababa. Noon pa yan. Usong-uso yan sa mga nagdenegosyo. Yay! Oo. Nako, natumbok O mo. kaya usong-uso yan sa mga pamilyang umaangat. Tapos yung ibang kapamilya mo na, ay, kung hindi naman dahil lang sa mga ganyan, hindi naman maging ganyan buhay niyan. Alam mo yon, dapat maging masaya tayo as Filipino na may, sa pamilya natin, may umaangat. Meron talaga. Oo. Kasi hindi naman tayo kanya-kanya ng kapalaran. I mean, hindi tayo pare-pareho ng kapalaran. Tama. Meron dyan na magkakapatid na isa o dalawa na sila yung talagang meron roon. Madiskarte talaga na. Oo, meron sa magkakapatid na sila yung talagang kailangan mong suportahan. Tama. So, kumbaga, ang nagiging problema dito is pag nakita nila na, ay, mukhang maganda yung dun tayo din May nga. bigayan dun. Magandang bigayan. Parang dito, hindi masyadong fresh. Parang sa atin, 555 sardines doon. Oo, di ba? Instead na magsuportahan na lang, ba't kailangan nating ibaba or hilahin? Magsiraan. Magsisiraan eh. Oo, magsiraan para lang maging even kayo ng kapalaran. Di ba? Yes. Parang hindi naman po maganda yung
mentality na kailangan nating gawin yung mga ganung bagay para lang maging tulad kami ng kapalaran, di ba? Tama. Hindi magandang personality po nating mga Pilipino, yung crab mentality. Yes. Ito yung sinasabi na imbes na mag-focus ka dun sa kiniinggitin mo, mag-focus ka sa sarili mo. Oo, Gawin mo yung sarili mo. Sabi nga ni magdad John ka. Rose, hindi papalamang, hindi happy sa success ng iba. Yes. Ayan, tama naman, no? Tama. Tsaka yung pag-inggit, pikit, ganun. Oo, kung nakikita mo umaangat, hindi mo kayang pantayan, tumalikod ka na lang. Ako nga ang mentality ko is like, yung siyempre nagkakaroon ka ng realization na tumatanda ka. It's like, the success of my friends is not my defeat. Of course. So might as well celebrate, di ba? Yung success ni Jonathan, hindi ko siya defeat eh. Tama. Hindi naman ako natalo dahil successful siya sa ganitong trabaho, successful siya sa ganitong negosyo. Hindi ako defeated. Oo. Maaari akong nainggit pero i-celebrate natin. Tama. Di ba? Malay mo, next year, ikaw naman ang pumayat. Or ikaw naman maging successful. Di go. Ang sabi nga niyan, talaga. ipa po tayo ng time. Di ba sabi nga nila Payat mo eh. na ano nga? May nakita akong body shaming. Naisip ko talaga. Mamaya yan. Parang ang sinasabi dito is iba't iba tayo ng time. Yeah. Let's say ngayon ay ikaw ibonggang-bongga ang life mo. Parang sabi nga dito, nung nabasa ko, may graduate ng 35 years old sa college, may graduate ng 21 years old lang. Diba? Kumbaga, iba't iba kayo ng time ng success nyo. Pareho kayo nag-graduate, pareho kayong gano'n ang course nyo, pero sa ibang panahon. Kumbaga, hintayin mo lang yung time mo, mali mo, in your own time, maging successful ka na rin, di ba? Oy, Ram, iba yung comment mo, Ram. Parang palaro to sa piyestahan yung comment mo. Di lang crab mentality, palo sebo pa, pinalalagyan ng grass. Para walang yakaram. Madulas pa babae. Okay. Ayan. Ayun, agree si Ako Joan. walang masamang tinapay sa akin. Naman si Bong. Jeffrey. Ayan, si Jeffrey, sabi niya, isa sa toxic sa Pinoy, yung malaki na inaanak mo at malaki na rin utang mo. Ay, oo. Alam mo, ano yan? Naku, nakaranas ako niyan. Eto na sabi, nga. Nag-message sa akin, nasa Pilipinas yung sabi niya, uy pare, ganyan. Ang inaanak mo, mag-18 years old na, hanggang ngayon wala ka pang naibibigay. Wow. Baka nang pwedeng bilhan mo siya ng cellphone kasi mag-aaral na siya. Sabi ko, talaga ba? Bibigyan ka ng cellphone dahil may utang na ako. Utang ba talaga yung hindi ko pagbibigay? O kasi minsan tayo mga nandito sa abroad, no? Hindi natin alam na may inaanak na pala tayo sa Pilipinas. Sa sobrang dami. Hindi namin naman talaga kilala na. Oo, nagulat din talaga ako. May utang pala ako, cellphone ang Sila na rin sinisingil. naghanap proxy mo no? Sila na rin na naghanap. Oo, grabe. Oo, ito na lang yung pinsan ko. Oo, may ganong naloka talaga ako diyan. Sana walang ganong mentality, no? Yeah. Na porke hindi nakakapagbigay yung ninong Masama ng matagal na. ng panahon, parang may utang sa kanyang inaanak. Yeah, or nagdadamot Oo, na. tandaan po natin na ang kinuha natin silang bilang second parents dahil pagdating ng pangangailangan mo talaga at kailangan mong tulungan yung inaanak mo, nandun ka para sa kanya. Tama. Hindi mo siya inaanak every Christmas. True. Inaanak mo siya dahil kailangan kanya sa panahong kailangan kanya. Yung kasi ang kinaibahan sa Pilipinas talaga, pag sinabing ninong-ninang, Pasko, kailangan may magbigay. aguinaldo. Unlike here sa Canada, pag sinabing ninong-ninang, ikaw ang magiging pangalawang magulang. Pag hindi na kayang gampanan ng magulang o nawala na. Pag namatay, sa makabilang buhay na, pag namatay yung original parents, ikaw. Yes. Kaya dito isa lang or dalawa. Yes. Sa ating ginagawa negosyo, 10, 20. Oo, kahit Grabe. naman dito. Pilipino, di ba? Sa mga simbahan. I don't see anything wrong with that. Oo. It's just like, wag niyong obligahin. Huwag niyong obligahin. Na kung ano yung kailangan Tama. na. Oo. At saka wag niyong kwentahin yung utang. Oo, Diyos ko naman. Nilamsam. Oo, yung 18 years. Parang kinuwenta mo 18 years. Pare, kung 1,000 yung isang taon, may 18,000 na. Wow. What if si kumpare wala namang kinita, 'di ba talaga? Alam mo kaya naano ako pag every Christmas na may nakalagay sa post, 'di ba? Si Ninong ay wala muna ngayong Pasko. Kaya siguro may ganong mentality din ang mga ninong. Kasi nga nagiging obligasyon na yung pagbibigay mo sa inaanak mo. Sana explain din ng mga magulang na anak ha, hindi porke ninong mo siya ay may obligasyon sa every Christmas. Tama naman. Si Ninong ay nandyan kung kailangan mo siya talaga. Yes, yun talaga yun. Ayan, yun naman talaga yan. Malawak pa yan. Pero moving on na tayo sa pangatlong toxic, no? Ano yan? Ito yung judgmental. Yung halimbawa, pumunta ka sa handaan, no? Nung ka lang nakita ng mga nandun, ay, ba't ang taba mo ngayon? Ayan. Ba't ang pangit mo ngayon? Kailan ka mag-aanak? Kailan ka mag-aasawa? Kailan ka mag-aasawa? Alam mo yung
judgmental. Pilipino ganun talaga no? Oo. Walang preno Walang preno sa buhay. Kasi ganun tayo. Kasi ang bati natin, akala natin maganda. Yes. Pero once dito kung batiin mo ang mga Canadians na, you look fat. Oh my gosh. That's Offensive yun. Yes. Tayong Pilipino hindi. It sounds fun to us. Na bumati ng, ang taba-taba mo ngayon ha. Yes. Ang ibig sabihin niya lang is you are healthy. Pero hindi niya kaya i-words ng tama. Hindi. Parang ako din, kung sabihan ako na ang payat-payat ko, pero I'm trying to gain weight. Parang I feel bad. Wala pa lang nangyayari sa effort ko. Oo, totoo. Oo. Kasi tulad nila, yung naging ni Angel Locsin, di ba? Payat siya dati, sexy siya dati, pero nagkaroon siya ng sakit. Yes. Na hindi na makontrol yung paglaki niya. Ganyan din yung kay Malso Campo. Pareho sila yung sa goiter. Oo, di ba? Babatiin mo ba? May pinagdadaanan pala yung Correct, tao. di Di ba? ba? Parang hindi siya magandang ugali natin mga Pilipino yung pag-judge natin regarding sa looks. Oo. Walang Kasi sa atin ganun. talaga, number 1 yun Pag mataba, mayaman. Pag payat, mahirap. Oo, kasi nag-a-addict din, di ba? Oo. Pag pumayat, addict. Ganyan. Hindi, pag pumayat, walang makain, ganun. Oo. Sa atin, pag mataba, healthy, ganun. Yeah, Oo. tama. Maraming pera. Ay, basahin din natin itong mga Sige, sino ba interactive nga tayo ngayon, Ito, di ba? merong isa. Yung Si Kitos, sabi ni Kitos, yung paghingi ng tulong or umasa sa isang kapamilya can also fall to crab mentality kasi imbis na umangat yung isang tao. Oo, pinipressure nyo pinipigilan mo Oo. pang siya umangat. dahil napakaraming obligasyon na Yan. binabato nyo sa tao. Oo. Again, wag mong iasa sa ibang tao yung mga di mo kayang gampanan, nakakahiya. Tama. Diyos ko, malalim ang pinaghuhugutan. Ayan. Oo Hello muna nga. sa aking pinsan na nasa Virginia, USA. Thank you, Ate Marilyn. And sa pinsan si Mark Kane. Ayan, sabi ni Chrisia, if God is blessing them, learn to clap and wait for your time. If God can bless them, imagine what God can do for you too. Yan. Ganon ang mindset. Alam mo ito sila, oo. Siya na lang, nahirapan ako. Silang mag-asawa, they choose not to get yung mga ninong at ninang. I Ang heard, kanilang mindset is kung mahal nila ang anak ko, titingnan nila yung anak ko ng Yes. pagmamahal. Kasi ayaw din nila yung magkaroon sila ng bad feeling sa iba na hindi man lang dinalaw, hindi man lang binigyan yung anak ko, Or hindi man ninong ako naman kinuwang siya. ninong-ninang, Oo, ganon, di ba? Ganon yung mindset ng mag-asawa, which is good naman din talaga, di ba? Parang hindi kita kinuhang ninang dahil may obligasyon kang malaki sa Yes. anak ko. Yeah. So ayaw nilang maging ganon yung mindset ng Isa pa nila. sabi, negosyo kasi ang ninong at ninang. Tama. Tapos kulang kasi sa seminar sa Pilipinas. Tapos sabi ni Jane, 20 ninong parang bawi yung pambinyag. Parang binawi daw yung pambinyag. Kung tigwa 100 dyan, di ba? Bawi-bawi. Oo nga, ito naman si Ram Nobili again. Basta yung barat, halos hingin yung service bago yung sasakyan, pero pagpapagawa, halos gusto libre. Ay, oo Okay. nga, no? Oo. Kaloka yan. Oh, Nalin, ano ba sabi mo din? Sabi niya, true, kaya pag araw ng Pasko, nasa tawi-tawi ako. Wanted ako sa bahay eme. Oo. Tapos sabi ni Gavin Ortiz, yung kapansanan, ginagawang nickname ng mga kapitbahay. Totoo. Di ba? Di ba sa, Oo. rat-rat. Oo. Tapos yung katulad niya, may katabawa ko puti siya, talagang nasa heavy side siya. Oo. Ang tawag namin, Pepa. Talaga? Ikaw, Peps. Ganun. Kunin mo kay Peps. Oh my God. Oo nga, no? Tapos yung isang Jitem ang tawag si Gory. Oo. Kunin mo kay Gory. Ikaw magaling ka ganyan sa ganyan. Oo, mga ikaw boy. yan. Oo. Magaling ka Ginono. magbigay ng Yung name. sa akin nakakatawa. Ay, no, grabe. Ay, si Kito, sabi niya, ngayon lang ako nanood dito. I need this every after work. Thank you, Kito. Thank you, Make Kito. it habit, yeah. O, sige, next tayo. Okay. Ano pa ba yung mentality dyan meron kami? Ito nga. Sige. Yung utang na loob. Ayan. Ito ito marami na. ding nag-comment sa ating page na ng utang na loob. Ay, naku, napakahabang nito. Napakahapang discussion at madami din nag-vlog nito kung ano yung pananaw nila sa utang na loob. Sige nga, i-comment nyo nga po yung mga ano ba talaga ang dapat na sasakupan ng utang na loob. O, sige nga, kayo po, mag-comment po kayo Kayo po. kung ano yung pananaw niya sa utang na loob. Sige, ako muna. Yes, go ahead. Kami talagang aminado kami na maraming taong tumulong sa amin to be here in our Oh, yes. life right now. That's right, yeah. Oo, and isa sa mga traits sa ating Pilipino is yung pagtanaw ng utang na loob. Ito ba ay nababayaran? Ito ba ay May kailangan hangganan. may hangganan Oo. ba ang pagtanaw ng utang na loob? Ang sa akin, ang opinion ko lang naman sa utang na loob na words na yan is wag natin siyang gawing ang tawag dito, negative words. Kasi utang, ibig sabihin is you owe someone or something dun sa person. Parang ang pagdating ng sinabing utang is you have to pay. Oo, di ba? Nagiging
parang you are seeking na kabayaran para sa ginawa ko sa'yo. Which is sa atin, para, di ba sabi nila, pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa, huwag mo nang isipin na babalik din sa'yo yan. Tama. Pero bahala na ang Diyos. Di ba tayo maka-Diyos nga tayo? Bahala na ang Diyos magbalik sa'yo ng kabutihan na ginawa mo sa kanila. Pero ang nagiging toxic lang yan dun sa mga, somehow, yung mga tumulong din minsan na, Yes. Hoy, di ba? Ikaw pinag-aral kita tapos ngayon hindi ka Sinusumbat. hindi ka marunong. Oo, Yan ang yung mga masama, simple pa nga oo. samantalang nung ako. Oo. Oo, Diba? tama. Oo. Nung ako naman sa'yo, anak. Kahit walang-wala ako, tinulungan kita. Pero ngayon, Oo, alam mo yung mga utang na tinulungan ka o nakatulong ka, Yes. gumanda rin yung buhay nung tinulungan Tulungan mo, mo. napag-aral mo. Pero at the end of the day, sinumbatan mo sila na parang na-feel bad yung tao dahil parang, oo na, natulungan mo ako. Pero hindi ko pa rin naman kaya ngayon na, mag-give back sa'yo eh. tama. Pwede bang, na pagdating na kayang-kaya mo na mag-give back ka, di ba? Yun naman yun. Nakakatawa yung mga comments. Ano ba? Sige natawa. Ano nyo na yung comment nila dyan? Ayan, sino ba unahin natin? Ito, ang judgmental ay yung mga taong hindi mo kilala pero hinuhusgan mo na yung tao. Okay, nice. Okay. And then si Tetay, si Pingas kasi ngongo. Wag niyo ako i-bash pero yung mga eto sabi ni Kitos, wag niyo ako i-bash pero yung mga mahihirap na magulang, madalas maraming kinukuhang ninong-ninang mga anak. Pobre, charot. Ayan, sabi ni Bong, nako, ang daming nagkasiraan sa Manitoba dahil sa utang na loob. Ala, talaga Ay, ba? hindi, kasi sa Manitoba, lahat ng mga nandyan is mga kinuha ng pamilya. Tama. Oo, di ba tinulungan ng pamilya para pumunta Capital dito? nga pala yung lugar na yan. Oo, so talagang pag the end of the day, pag umangat yung pamilyang kinuha mo, di ba? Yes. Ayaw mong makita na umaangat siya eh. Gusto mo pareho lang kayo ng buhay. Kaya sabi, oy, tinulungan kita, bakit nagmamalaki ka na? Parang ganun agad yung dating. Oo, Oo, tama, di ba? oo, Parang tama. ganun yung utang na loob. Ano Yan. bang pananaw nyo dyan pa? Akin sa sarili ko, no? So kung halimbawa, tinulungan ako ng isang tao, siguro ang gagawin ko na lang para lang hindi sumakit yung loob niya. Kada kita ko na lang, magpasalamat na lang ako. Salamat Salamat at tinulungan mo ako. Yung ganon. Paalala mo lang lagi. I-acknowledge mo every time. Every time. Okay. Para at least hindi niya alam na, hindi niya iniisip na nakakalimutan mo. Ikaw na maglagi magsabi, alam mo, salamat lagi. Kung hindi dahil sa'yo, hindi, wala ako dito. Wala ako dito. Lagi Ganun mo lang. Para ma-credit din siya sa ginawa niya sa'yo. Oo, Maganda kasi nga yun. nag-aantay lang kasi sila ma-acknowledge eh. Other than that, I don't think mostly ganun naman talaga. di ba? Tsaka wag mong suwagin yung tumulong sa'yo. Yes, yung Ay, naku, pa. yan. Wag kang magkaroon ng Ay, bad yan. words. Both ways kasi yan eh, Oo. di ba? Kaya minsan naman yung nakatulong, naghahanap na lang ng gano'n, nagsasalita na lang, natulungan ka. In a way, nabaliwala din sila. Yes, Oo. hindi mo Mga rin ganun naman din eh. masisisi. Oo, na-feel bad sila dahil parang ang feeling nila is yung ginawa nilang tulong sa'yo is nabaliwala. Dahil parang nung Tama. nagkaroon ka, hindi mo man lang sila pinansin. Yes. Kumbaga, nung nagkaroon ka at naging maayos yung buhay mo, hindi mo naman lang sila binalikan. Yes, yun O, diba? yun. Oo. Parang, Kaya hindi mo rin masisisi. Totoo naman. So, wag po tayong makakalimot sa mga taong tumulong sa atin. Totoo yan. O, balikan po natin sila, pasalamatan. Yes. Pag may birthday, bigyan natin ng regalo kahit Tama. paano, di ba? Yung simple Oo. things lang naman na ma-appreciate mo sila O kung may sa tulong alitan, nila. merong hindi pagkakaintindihan dahil nga sa ganon, karamihan kasi ng kaso ng ganyan, ng utang na loob, kaya lumalabas yan kasi sa hindi pagkakaintindihan. Yes. Kaya nagkakasumbatan. Ngayon, kalimutan natin yun. Oo. Magkapatawaran. Oo. Ay, Hanggat maaari, magpakumbaba. Alam mo yun, Ayan. di ba? Tama naman yan. Eat your pride. Ayun, shoutout lang muna sa aking hipag na si Ruby at sa aking pamangkin si Ayesha. Ayan. And shout out din sa taga White Court. Nasaan nakita Si ko yung Julius Cesar Julius Cesar Salazar. Hello, Thank you. Julius. Thank Hi, you for Julius. tuning in. Thank you po. si Julius ng Particles. Ayan, Oo. sabi ni Joanne, appreciation talaga. Oo, Ayun. And so? Jackie Leite, ayan, may comment please, Jack. Hindi matanggap ng tumulong na mas guminhawa yung tinulungan. Ang gusto ng tumulong, buong oras, buhay nila, ilaan sa kanila, need din respect. Mukhang may hugot to. Need din respect na meron time na hindi available ng tinulungan. Oo, mukhang may hugot si ate. Ayun. Pero totoo naman yun. Yes. Totoo naman Oo. yun. So sa lahat po ng tumulong, I mean, hindi ko rin-impose, pero wag na tayo mag-expect. Yes. Oo, para Oo. hindi sumama yung loob natin. Tama. At sa lahat naman po ng tinulungan, give back. Yes. Kung may time ka at kung meron kang means para mag-give back. Tama. To visit is enough. Yes. Tama. At saka Oo. naniniwala na ako naman, kung what you put out there, it will go back to you eh. Tama Oo yan. naman. Kahit na Ay, hindi ka humingi ng kapalit, kung tumulong ka, like sabi ko nga, life is like an echo, di ba? Kung ano yung ano mo, babalik talaga sa'yo. So, hintayin nyo na lang po yung magandang ano, hindi naman natutulog ang Diyos eh. Ayan. Ibabalik at ibabalik sa inyo
yung mga maganda yung ginawa. So let's move on tayo dito sa atin namang Filipino traits, bad traits sa mga events naman. Ayan. Ito marami nag-aabang dito at marami din nag-ano sa Parang wala atin. ako nyan dito sa ano ko. Siya lang Ito lang yung nilist down ko lang naman. okay, So pag-usapan na lang natin. sige, ito. tama. Pag-usapan na lang natin. So ito yung unang nakita ko na parang sa palagay ko ay bad attitude or bad traits sa mga Filipino when it comes sa mga events. For example, sinendan ka ng invitation. Ang nakalagay sa invitation, please reserve on gantong date and then good for 2 people lang. So, tayo Filipino, hindi tayo sanay sa mga reservations eh. Yeah. Hindi tayo sanay na tumawag, oy Mare, pupunta kami ha. Ilista mo na kami. Hindi tayo sanay sa ganon. Ay, kasi sa atin, ako, personal ano ko dyan, atake ko dyan, is yung RSVP. Yan. Yung RSVP, para kasi siyang obligation. Oo. Di ba yung pag nakita mo na, please RSVP, ay puta, pag Decide decide mo ako dito. king inang to, kung ano pa. Oo, ang dami kong gawa. Ang dami kong, tapos ipipressure mo ako, may Ikaw ba RSVP. galit eh, no? Oo, ikaw na yung binigyan invitation, Kasi- galit ka pa. Hindi Totoo kasi yan. katulad ng sinabi mo, anak, hindi tayo sanay. Go lang tayo ng go kasama Totoo lahat. yan. Oo. So, tayo po mga Pilipino, medyo toxic po yan sa mga nagpa-event ha. Una sa lahat, gumagastos po kasi sila. Totoo. Dahil kaya sila nagbigay ng invitation is gusto po nilang malaman kung ilan yung guest na darating para makapaglagay pa po sila ng iba Yes. na nasa priority din nilang umattend. At dahil nga sa hindi kayo nag-reserve, at nagbitbit pa kayo ng mga kasama, nagulo tuloy yung ano nila, yung List, setup nila. yes. Oo. So, at tayo mga Pilipino, ugaliin po natin na binigyan tayo ng reservations, na ganyan, na invitation, mag-reserve po tayo on time para po malaman nila na darating kayo sa event nila. Tsaka respeto rin kasi itong mga nagpa-event na to, gumastos, nag-give ng time. So respeto, it's either pupunta kayo or hindi, ipaalam nyo. Hindi yung mag-ghost kayo na hindi na kayo magre-response, hindi pa kayo magre-reply. Di ba? Tama. At saka ugali ng mga Pilipino yung last minute. Yes. Last minute magka-cancel. 'Di ba? Ay, Totoo. hindi ako pupunta, pasensya na. May errands lang, may biglaan. Ang hirap noon. Alam mo, nagbigay sila ng reservation sa inyo ng mga 2 months ahead. Sana na plano mo na yung buhay mo. O diba? Wag naman po sana natin gawin sa mga nagpapa-event yan o sa Tama. mga nag-iimbita sa atin. Tama. Make a reservation, magbigay po kayo ng tamang bilang. Kung 2 pa lang po yung invitation na binigay, wag na po nating ipilit na magsama pa. Yung nanay, tatay mo, Oo, pamangkin mo. oo. Kung 2 lang po nasa invitation, 2 lang po talaga yun. Oo. At goes to the next toxic is yung bringing extra companion. Yes. Oo. Let's say, Ay, naku, ganyan talaga. Oo. Automatic na sa mga Filipino family yan. Oo nga. ang hirap nun, no? Oo. Hindi mo makokontrol Hindi yun. natin, kaya pag nag-pa-event ka dito, ang mga Pilipino nagpa-reserve 200, 300. No, tama. Oo, ang hirap talaga sa mga Filipino na magpa-event ng kokonti lang. Kasi nag-e-event, siya na rin nag-a-adjust nino, no? Oo, sigurado parang- magsasama to. Ganun ang iisipin. Sigurado magsasama Ang dating to. kasi obligasyon nila, obligasyon nila na imbitahin ang buong pamilya. Hindi Ay, naman tama. hindi naman talaga dapat. 'Di ba? What if ang party ay para sa adult party? Kaya ang inibita lang ay 2, 'di ba? Kasama mo pa ba yung iba na parte ng pamilya mo na mag-iingay lang din sa event? Tama. O, 'di Ay, ba? ang dami Ay, na. dami Ay, ng sige, comments. magbasa Andrea, muna magbasa tayo. muna tayo. Sige. Saan tayo huminto kanina? Ayan, pasyalan lang. Sabi ni Joanne, true yan. And then Kitos, I owe respect to whoever helped me become who I am today. Pero the bottom line ay matutukan tumayo on your own. Again and again, bawal umasa, nakakahiya. Oh. Ayun pa, sabi ni Bong, yung kilala ko sa Manitoba dahil sila kinuha through nomination program, pinakuha ng line of credit ng kumuha sa kanila dahil sa utang na loob. Oh my God, dahil sa Oh. utang na loob. That's so sad. Yeah. Ikaw, Bong, ha? Chismosa ka ng Winnipeg, ha? Alam na alam ang buhay ng buong Manitoba. Oo Hi, nga. Ron Ballesteros. Thank you for watching. And Jane Emerald de Jesus. Thank you. Joanne, mamu, asan ka? Ha? Hinahanap ka? Andito ako, anak. Ay, Kasama baka ko. nung Anong party niya? Oo. Oo. Alam mo, I'm sorry, John, ang nailista ko kasi May 21. So, after nung Ako hindi ako trabaho in-invite ni ko- Joanne eh. Kaya Oh, ako ayan sumali na, ako. ayan na yan. Ayan, sa'yo. sinasabi ko. Ayan Ayan na. na. Kasama buong barangay. Ayan. Isang inimbita, isang barangay ang dala. Uy, sino nagsabi no? Parang si ano yun, si Jane tsaka si Henry. Sabi ni Rhea, pa-importante. Ano ba yun? Pa-importante. Ako doon. Anong sabi niya ulit? Ikaw na nga? Asan ako? Pa-importante, Importante. much appreciated kung malaman na hindi pupunta before the date. Yes. Gusto pinipilit, isa pa yan. May hugot si ate. Uy, pero totoo yan. Totoo Yung sa, naman.
Halika na, punta na tayo dun sa ano. Hindi naman ako in-invite. Hindi naman ako Yes. in-invite eh. Tayo lang yun eh, kahit na hindi ako in-invite. Oh, may ganun na. Diba? May ganun na. Sa atin lang, di ba, may ganun? Oo. Ayan, nakakabadrip yung nagsasama pa ng mga anak na maliliit pero hindi kayang kontrolin. Ay, totoo naman yan. oo. Alam mo tayong mga host, no? Hirap na hirap tayong mag-host pag ang daming batang naglalaro sa harapan. Yes. Hindi naman kids party. Oo, yun pa. Oo, Lalo alam mo na pag pa- wedding. Oo, Diyos ko. Alam mo, pag wedding at inibita po ay dalawa lang po kayo mag-asawa. Huwag yun na pong isama lahat. Diyos ko, Lord. Oo. Kaya nga, di ba, nagpapabook ng date kasi they giving you time to find a nanny or babysitter para mag-alaga ng junakis nyo. Oo. Tsaka sa mga sa mga event po, pag sinabing 6 o'clock po ang umpisa, before 6 o'clock, May nag-comment, late dumating sa event, akala mo sila pambida. may grand entrance. Late dumating sa event. Apakagago late dumating, talaga. late Oo. dumating sa event, tapos akala mo sila pabida. Tama Alam nga mo, naman. yung mga Filipino sanay na ganyan na sana yan ang mabago sa atin na halimbawa 6 o'clock yung nasa invitation dadating magpe-prepare tayo 6 o'clock. Alam mo meron ng mga event ng mga Filipino na marunong na sila ngayon na they don't of course they care about the event, of course they care about the party. Oo. Pero yun nga dahil nga nagbabayad kasi pag nag-overtime, nagbabayad sila ng venue, nagbabayad ng mga tao, nagbabayad ng mga coordinator and everything. So ang ginagawa ngayon yung ibang Filipino, meron na sila talaga if you won't be able to come in on time, isinasara nila. Hindi ka, meron na kami na may Ay, event sabi, nalaman ko nga yan. meron na akong event na gano'n na sinara na nila. Ako, pero, Parang gusto ko i-implement pero yan. yun, papata sa akin yun. Yes, so. Kasi, especially, super late mag-umpisa ng mga Filipino events. Sa totoo lang. 7 Been 1 there, hour done late. that. Ilang taon na tayo nag-host. Yes. Laging wala pang on-time tayong na-hostan. Wala. Compare mo sa ibang lahi na pag sinabi nilang 4 o'clock, Ay, 4 o'clock sharp, impromptu yeah, at punong-puno na ang hall. Sana wag natin pong ugaliin Yes. bilang Filipino na dumating ng late sa mga event. Oo. Kasi once na confirm po kayo ng inyong invitation, ibig sabihin darating po kayo ng araw na yon. Tama. At nabook nyo na po yun. Tama. Oo, maging marespeto po tayo. Ayan. Naku, ito guilty ako kay Ate Sonia sa sinabi ni Ate Sonia. Yung binimitahan mo, dalawa lang, bit-bit pa ang kaibigan. May kasama pang favorite song na Sharon Cuneta, balutin mo ako. Ayan, favorite nila yan. Ako sa akin okay lang yung Sharon Cuneta, walang problema Oo, doon. kasi Pero alam naman No, ang naman problema eh. kasi sa pag-Sharon Cuneta is pag hindi po kayo inaalok ng may pa-event, Yes, wag po muna kayong kumuha. O kaya pag hindi pa tapos kumain lahat, Oo, wala kayong hiya. Ayan. Hindi, totoo naman yon. Yeah. Kasi most ng mga Filipino talagang naghahanda sila para sa mga pa-take out. Yes, may pasobra talaga. Oo, pero may Oo. mga Filipino rin na hindi nila pinapa-take out yung mga food kasi nga they still have the celebration sa bahay. Alam mo, nangyari sa akin, naggawa ko nun. Pinasharon na ako ng customer. Ala, may nagnakaw ng sinarong ko. Ay, sorry naman, ang akala ko si kasi, Ode yun. akala ko kasi nakalagay para sa akin. Mag-isa lang ako na nag-host, di kita kasama. Isa sa mga guest ni Nako, yung sinarong ko nakakainis. Ayun lang naman. Okay lang po magbalot as long as inalok. Yes. Oo. Oo, Ay, sabi ha? ni Joanne, sorry Sisi. It's okay, love you Sisi. Ayan, isa pa, ano na natin to? Oo. Pintas. Ayan. Ay. Ikaw na yung umattend, hindi ka na nga inimbita, namintas ka pa. Ano ba yan? Di masarap ang pagkain. Oo. Number 1 yan. Ano ba yan? Ang pangit ang decor? Oo. Yung spaghetti maalat. Sabi, bakit ang dilim nung event? Oo. Meron nga ako, narinig ko talaga, Oo. alam ko lang, nagdala ako ng sarili kong sauce. Oh my Ay, God! talaga ba? Yung sauce ng spaghetti. Diyos ko, Lord. Sobra. Tanda ko may Tupperware ka ring dala, di ba? Ziplock ako. Ziplock ka ba? Sorry. Ayun, sige. Ayun. Sa mga Pilipino po, toxic po yun, ha? Oo. Keep it to yourself kung meron po kayong comments. Comment, oh. Lalo na pag negative, ay, no? hindi maganda yung makeup ng bride. Parang malangis-langis. Di ba? May ganun kasi mga comment talaga. Kasi tayo mga host, umiikot tayo eh. Oo. Naririnig natin yung mga kwentuhan at maritesan, di ba? Yun po, iwasan po natin. Baka po makarinig sa inyo kamag-anak. Nakahiya. Nakakahiya naman po. Kung may comments po kayo, hintayin yung matapos. Kimin nyo na lang, ikwento nyo sa asawa nyo. Alam mo ba, Han, ang pangit nung bride kahapon. Diba? Kaya na lang po magkwentuhan. Oo. Huwag nyo na pong pagkwentuhan yung mismong araw ng kanyang big event. Tama. Oo. Ayan. Ganun pa din Yes. eh. So, Alam mo, Rob, yung bride kahapon, parang Chucky's bride. And ito isa pa sa mga events. Kung ang events po ay, for example, ay dinaos sa mga restaurants. Oo. Halimbawa, kasi uso na ito ngayon eh. Let's say, ang Chow Kenny, ang sarap-sarap, nagkikater sila sa mga artist dito sa atin, di ba? Yes. Sige, gamitin nyo na yung hall ko o gamitin nyo na yung restaurant para mag-event kayo.
tayo po mga Pilipino ay inaasahan na sumuporta doon sa artist. So, suporta din po tayo doon sa lugar kung saan dinaos yun. Kasi natatandaan ko, isa sa mga reklamo ng mga owners dito. Like say, nag-ano na sila, halimbawa, pinahiram na nila yung place nila, halimbawa, ganyan. Alam mo, kahit isang tao walang umorder sa restaurant. No, yun lang. Parang ano ba, kumbaga, suporta din po naman dun sa lugar na pinagdausan. 'Di ba? Bilang suporta niyo rin sa kapamilya po niyo nag-perform halimbawa. Matuto po tayong umorder kahit po soft drinks man lang. Hindi lang po masayang yung kumbaga yung effort din nila pagpapahiram ng lugar. Let's say nagbukas din ng ilaw yan, ng tubig, ng washroom. Alam mo po yun, sa mga po dyan, mga uma-attend po ng mga ganyan pong events, tayo support din po yung mga establishments. Ang kailangan dyan, Joy, strategy. Kailangan magkaroon na nagkaroon na sila ng strategy ngayon. You have to order, meron na doon sa pinggan nila. Ayun, ganun talaga solusyon. Pero you have to order talaga. Yeah. Restaurant yun Restaurant yun. Uy, may comment sa halimbawa yung Toxic Filipino, yung mga ginagawa, may mga napapansin, yung mga negative comment sa mga party, sa event. Sinabi ni Jane na may nag-comment, ay tinipid. Ay, oo. Ano ba yan? Tinipid. Tama. Kulang ang decor. Diyos ko, tsaka, gano'n. Oo, tama. Ayan. Ay, walang lumpia. Next. Ayan, ito yung last ko dito sa events ng edition, yung dress code. Proper dress code. Kung umattend po kayo ng nakalagay ay ito yung dress code nila, formal attire, wag po kayo pupunta doon ng naka-hoodie. Or shorts. Or naka-shorts, or naka-chinelas, or naka-rubber shoes. Naku, may ganyan akong wedding. Diyos, ikaw ang nag-book sa amin. Nahiya ka. Ay, alam ko to, madami, 300. Oo. Ay, Diyos ko. Diyos ko, mga naka-shorts, tapos, naku, ewan ko lang. Yung bride and groom, talaga kung todo talagang... Ay, ito. Ayan, basta marami po pong toxic na mga pangyayari, pero yan po yung mga... Main. Napapansin natin. Okay. Ano ulit yun na? Marami tang comments tayo, sige. Okay. Sige, basahin natin yung mga Sa comments. page ba yan? Sige. Sige. Sige, Joe. Sige, go, Bel. Ayun, sa page natin, naku, siram na naman to eh. Ayan, pakisama yung barat o lagi ginagamit yung presyong kabayan. Siyempre, mura at sulit yan. Hanap ng lahat. Pero kung license or journeyman sa trades naman, you kadil mo, wag yung gagamitin mo ng linyahan na presyong kabayan porket Pilipino. Ay, naku, lagi sinasabi yan. O, sandali. Doon sa sinasabi mo na daw? hindi umu-order sa sa restaurant. Restaurant, May sumagot. Ano Rhea, daw? Jonathan, marami akong in-order. Kilala kita. Tapos ito pa, continuation. Kung ano yung going rate, dapat yun yung bayaran. Take note, gumastos sila para mag-aral at pamilyang na binubuhay. Kaya wag baratin ang service nila. Yun lang, rant over. Ayan. Ay, i-run through ko lang bago tayo mag-wrap up. No? Ito yung mga nag-comment sa atin dun sa ating page na ito yung sabi ni Aldo Dictado, bawal ang utak talangka para pareho lang tayong umasenso. Yes. Ang sabi naman dito ni Davis Guaps, mga inggitero na nagagalit sa'yo kahit pakisamahan mo ng masama pa rin ikaw. Ganyan. Tapos sabi din ni Christian, crab mentality, sa work ko po kasi ganun din sila. Ayan, sabi ni Joanne Rose doon, hindi porke nauna ka sa kumpanya, feeling mo tagapagmana ka ng kumpanya. May hugot ka na naman, ti. Ayan, sabi ni Ace Luna, based on my experience I think isa to sa isang Filipino culture for me na hindi maganda. Yun yung pupunta ka sa party pero hindi ka naman invited. Tama naman yan, AC. Ito pa, sabi pa ni AC, yung tapos may RSVP, hindi ka magko-confirm, tapos pupunta ka. Oo nga, no? Huwag po ganun, ha? Kayo naman. Sa may tanong, ito, toxic ba na mas bongga get-up mo kaysa sa tagpa-event? Alam mo, nasabihan kami, oo. Oh my gosh. Ang kasal siya ng mga kapatid natin sa LGBT. Siyempre, pag alam namin kapatid sa LGBT, bubonggahin din namin. Yes. Kasi alam naman natin bongga naman talaga tayo. Pagdating namin sa event, sabi niya nung dalawang ikakasal, sabi niya, alam niyo naman yung rules, di ba? Sabi ko, ano po yun? Walang aangat, di ba? Kami yung ikakasal. Parang kayo pa yung ayos na ayos. Pero ina friendly manner lang naman. Pero oo nga naman, wag namang yung ikaw na yung darling, akala mo ikaw yung may birthday. Oo, akala yung suot mo, yung papalipik, yung may birthday, naka-gown lang naman ng night gown. I mean, wag po tayong minsan, no? Oo. Ayun, may nag-comment, ayun, in-invite ka na nga lang, nag-invite ka pa.
Ayun. Ito pa, Totoo. ang dami pa yung sabi ni Rever din Sige. pa sa mga sa page namin. Ay naku, Jonathan Isaac, nabigyan mo na ng proper invitation, all the details bold and clear, tapos 2 days left before the event, hindi nag-RSVP, ikaw pang tatawag or ikaw pang magme-message. Sis, pupunta ba kayo? They don't know the meaning of RSVP. Totoo naman. Ito, last na lang to kay Sarina Silva Aganda. Body shaming. Haha, for example, ang tagal nyong hindi nagkita tapos the first thing na marinig mo, tumaba ka or bakit ang payat mo? Yon. And for me, the most sad and toxic Filipino trait is yung utang na loob daw. Yes. Totoo naman. Yung kailangan may kapalit kasi in the person who help you would make you feel na forever ka na may in-debt sa kanila. Yeah. Ayun. Basahin ko lang to. Sige. Kay Lizelle Moisni ng Mixed Food. Ayan. Meron pa po, pag nagpunta sa party, may comment dun sa handa nung may pahanda, pero busog pag uwi. Hindi ko makita, ma'am. Tapos si Jeffrey Makasirayo, thank you Jeff, presyo kabayan pero yung natawad maraming luxury bag at mamahaling sasakyan. Oo, tsaka yung mga sa restaurant yung nagdadala ng sariling alak ng shots nila. Oh my gosh. Tapos pag nagligpit ng mga server, nakita mo yung alak sa ilalim. Diyos ko naman, ang cheap natin. Meron pa isa, meron yung nagpa-party tapos yung guest sobrang lasing nagwala pa. Ayan. Ano ba daw ang meaning RSVP? Sige nga. Obel, sige nga, sige. ikaw anong meaning? Sige. Turuan Ano tayo. yan di ba? French siya, di ba? Reservation s'il vous plaît. French Akala ko na. very- Kaya naman pala hindi natin maintindihan Pilipino to. Anyway, so yun po yung mga naging namin. Siguro marami pa po Ang kasi dami talagang pa eh. Sobra. Meron pa Meron pa si Mamo, meron pa oo. dapat tayong tatalakayin ng mga toxic traits ng mga TFW. Pero Yes. dahil maubusan na tayo ng oras. Oo, Diyos ko. tsaka gabi na rin po at ang mga kasama namin po ay may baby din. Oo. Pasensya na po. So salamat po sa mga tumutok sa amin. Yes, maraming salamat. We love Napaka-interesting you po guys. talaga ng topic natin dahil talagang tayong Filipino nakaka-relate sa lahat ng mga nasabi namin dito. At huwag kayong mag-alala ha. Pwede natin i-continue to next week. Sa ibang araw, Oo. dadaanan po natin At like yan. what I've said, huwag kayong mahiya na mag-comment, huwag kayong mahiya na magpa-shoutout, or the best is kung makita namin kayo in person, pwede po kayong pumunta dito para ma-interactive po. Oo, gusto niyo pong mag-guest sa Welcome amin po. bilang aming co-host Kasi dito. Sige alam po. namin na marami kayong gustong i-share, marami kayong opinion, marami kayong experience na mapupulot at matututunan sa inyo. So kung feel niyo po na pumunta dito, magsabi lang kayo, mag-message kayo sa page namin or mag-message kayo dun sa mga personal FB namin. Kasi Tama. kung doon kayo pupunta sa Job Well Done, matatabunan kayo ng mga Na Bitcoin. mga crypto. Cryptocurrency invitation. Opo. Oo. Personal na lang. Ayan. Ayan, I love the topic today. Oo, sabi Everyone nila. does. Yeah, Lahat si Joanne. nakarelate. Ayan. Oo. Sa susunod po nating linggo, ay... May special guest Ano ba yan? tayo? Part 2 daw kung pwede. Thank you again, Jabal. pwede nating daanan yung iba pang topic. Oo. Basta Yes. mag-suggest lang po kayo Oo. ng gusto nyong i-topic natin sa mga susunod nating podcast. Yun naman po yung mahalaga. And keep on sharing po ha. Yes. Follow us Thank on you. our Facebook page para po lumaki po ang ating community. Ayan, Nasa may- 2,600 na tayo. Yes, pataas na pataas. Oo. Shoutout lang muna sa Quezon City Health Department, especially sa Kaligayahan Health Center staff. Gavin Ortiz, thank you Thank so you. Bitin much. daw Bitin siya. Thank you sa pagtutok ha. Oo, Talagang maraming simula maraming umpisa. salamat po. At Ayan, like, oo. ulitin ko lang doon sa mga sharer, mga nanonood na moms, next week po, dahil sa Mother's Day, in preparation of Mother's Day, mamimigay po kami ng dinner, $100 worth, galing po sa Jicasa, dinner for your mother. Yan. So, share nyo na po. Yes. At sa Pilipinas po, galing po sa Job Well Done, $50 po. Bali, Yes. 2,000 pesos po na Yes. pwede nyo pong ilibre yung mga nanay nyo. Ayan, may gusto na mag-guest si Bong Kumahig Tunakaw. Gusto ko mag-guest. O sige Bong, You're walang welcome. problema. Ayan. Total marami ka namang opinion sa mga topic natin. Mas magandang mapunta ka rin dito. Yes, Pero ang ating co-host or guest host natin for Ayan, abangan nila next yan. week ay si Jade Amazing. So Ayan. bilang Jade mami din Amazing. naman siya. So mami din ang we're igigest gonna natin. celebrate, Oo. Mother's Day. Titingnan natin mga opinion ni Jade sa ating topic about sa mothers naman for the next oo. week. Oo. So, comment na mga mami. Ayan, comment na kayo kung ano yung gusto nyo natin talakayin. Oo. So once again, for the next episode natin, magbigay naman po kayo ng gusto nyo yung topic sa Mother's Day natin. Para Yes. I-comment nyo lang po yung Opo. mga pwede namin i-topic. Hill Padernal o Oo. Thank you, Hill. late ka pero better late than never. Oo, Yes. pwede nyo pong itong Tomas panoorin naman. Ancheta. Yes.
Thank you, Thomas. Henry Thank you. Salunga, thank you, Thank Nakshi. you. So, maraming salamat po sa inyo at sa mga sponsors po namin. Maraming salamat po. Yes. Ayan, sa lahat po ng mga Filipino community here, we are the Job Well Done and sana po suportahan niyo po kami sa mga Opo. susunod pa po naming araw na magbibigay ng aming opinion. At saka kung may Yes. mga businesses kayo o mga events o mga kaganapan na gusto nyo i-promote, sabihin nyo lang po sa amin. Welcome at, po kayo. at gagawin po namin Yes. dito sa Yes. program. Hello, Kaylee. Late Sa mga Kaylee. nag-uumpisa pa lang ng negosyo dyan at mga negosyong nakatatag na, Yes. welcome po kayong lahat dito sa amin. Of course. Ang aking parting words lang dito, partner, is sige. May ano pa ba tayo? Ayan, si Jerome Katapasan. Thank you, Jerome, Ay, hello, for 20 thank you. star. Ayan. Balloons Job well are done. us. Thank you, Yes, Jerome. thank you. Thank you, Naline. We love you. Alright, so Okay. parting words ko. Sa mga toxic traits natin na mga Filipino, wag po nating ugaliin na pamihesahain natin ang ating sarili sa mga ganong ugali. As much as possible, gawin po nating positibo ang ating pamumuhay, gawin nating positibo ang ating pananaw sa bagay-bagay. Yes. Wag na po natin na gawing toxic pa ang buhay dahil life is really a toxic Yes. one na rin naman po Yeah. talaga. So, once again, be a person who does a job well done always. Yes. Mamo? Ako ang parting words ko sa kanila is always evaluate yourself. Lagi niyong aralin yung sarili niyo, lagi niyong aralin kung nasa ang sitwasyon kayo. At katulad po ng sinabi ni Jonathan, gawin na lang po natin positive palagi. Yes. At wag masyadong punahin. Okay lang po muna ng ibang tao pero wag po natin ilugmok. Ilugmok. Yes. Tama. Okay, so sa akin naman po wag na tayo mag-focus sa negative ng ibang tao or wag tayo tumingin sa kung ano man yung ginagawa ng ibang tao. Mag-focus na lang po tayo sa sarili natin, kung paano natin mapapaunlad yung sarili natin and kung paano natin maibabahagi yung positivity sa mga nakapaligid sa atin. Yan. True. Yeah. Alright, so once again, maraming salamat po sa pagtutok at kami Yes. po ang Job Well Done! Thank you so much, guys! Good night! Thank you so much for staying with us.